May nakitang isang babae na kumukuha ng litrato ng kanyang kapatid na babae sa dalampasigan. Sa di kalayuan, nakita niya ang isang lalaki na nakikipagsuntukan sa isang babae na naging dahilan ng pagbagsak ng babae. Lalo siyang nabigla nang makilala niya ang babae bilang kanyang ina. Ngunit nang tawagan niya ang kanyang ina, hindi na ito makontak. Nagpa siya ang dalaga na alamin ang katotohanan sa likod ng pagkakadakip sa kanyang ina. Walang kamalay-malay, natuklasan niya ang maraming misteryo at kasamaan ng Korean upper class. Bilang resulta, hinabol at tinangkang patayin ang babae upang mapatahimik. Kumain ang alkalde ng tanghalian na dinala ng isang grupo ng mga katulong na naglagay ng mga kumikinang na plato sa lamesa na puno ng pera. Namangha si Ji Chonpil, ngunit ang rich girl na nasa harapan niya ay humiling na humanap ng magagandang babae upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Sa dalampasigan na pinlano ni Ji Chonpil na paunlarin, agad na naunawaan ni Jung Seok-kyung ang ibig niyang sabihin. Bagamat kilala si Ji Chonpil sa pagiging mahilig sa babae, nahihiya siya sa katulong ni Jung Seok-kyung. Si Cheon Yeon-soo ay karibal ni Jung Seok-kyung. Si Cheon Yeon-soo ay nagmula sa isang public bathhouse at nagtrabaho bilang katulong para kay Jung Seok-kyung sa loob ng 25 taon. Unti-unti niyang inakyat ang tuktok at naging babaeng may hawak ng mga lihim ng mga mataas na opisyal ng South Korea. Upang makontrol ang mga opisyal, nagbuka si Cheon Yeon-soo ng isang espesyal na tindahan na nagbebenta ng damit sa araw at nagpapatakbo bilang isang lihim na direktor sa gabi na nagpoproseso ng mga bagay para sa mataas na lipunan. Si Cheon Yeon-soo ay may hawak ng mga lihim at hindi inaasahang insidente at nagbibigay pa nga ng pera sa mga matataas na opisyal. Ngunit ang kanyang tagumpay ay nagdulot ng inggit kay Jung Seok-kyung na nagmula sa isang marangal na pamilya. Minamaliit niya si Cheon Yeon-soo dahil sa pagiging katulong nito at hinahadlangan siya sa lahat ng paraan. Upang bigyang diin ang kanyang pagkatao, sinasadya niya pang utusan si Cheon Yeon-soo na tawagin siyang i-ate at sinabing, tawagin mo ulit ako, ate. Ano kung matulog ako sa lalaking iyon? Sinadyang tumingin si Cheon Yeon-soo sa kapatid ni Jung Seok-kyung at sinabing, ako ang magiging sister-in-law mo. Nabaliw si Jung Seok-kyung sa galit at nagtanim ng sama ng loob kay Cheon Yeon-soo. Ang lungsod ng Incheon ay nagsimulang magtatag ng isang internasyonal na lungsod at ang ina ni Jung Seok-kyung ay nagbigay ng malaking halaga sa proyekto sa pagpapaunlad ng Incheon. Nagtanim ng galit si Jung Seok-kyung kay Cheon Yeon-soo. Upang hadlangan siya, nagplano si Jung Seok-kyung na suhulan si Ji Chonpil. Si Ji Chonpil ay nag-asam ng mas maraming benepisyo para sa kanyang pamilya. Sa pamamagitan ng pera at magagandang babae, gusto niyang makuha ang karapatan sa pagpapaunlad ng proyekto. Bagamat may takot si Ji Chonpil kay Cheon Yeon-soo, nabighani siya sa ganda ng mga babae at nagpa siyang dumalo sa birthday party na inihanda ni Jung Seok-kyung. Nang gabing iyon, sumakay si Ji Chonpil sa yete. Nang makita niya ang magandang dalaga, nag-alab ang kanyang pagnanasa. Di nagtagal, pagkatapos maligo, hindi inaasahang natagpuan ni Ji Chonpil na patay na ang dalaga sa kanyang kama. Sa kanyang pagkataranta, agad na tinawagan ni Ji Chonpil si Cheon Yeon-soo. Ngunit pagkabigay niya ng tawag, may bigla siyang naalala. Agad siyang nagbaba ng tawag at tinawagan si Yoon Nanwoo. Nang malaman ni Yoon Nanwoo na namatay ang dalaga dahil sa overdose, pinayuhan niya agad si Ji Chonpil na huwag tawagan si Cheon Yeon-soo. Kung gagawin niya ito, hahawakan siya ni Cheon Yeon-soo sa lig. Nagpadala si Yoon Nanwoo ng isang tao upang asikasuhin ang bagay na ito. Agad na dumating ang isang lalaking nakasalamin sa harap ni Ji Chonpil. Mabilis niyang tinali ang dalaga, inilagay sa isang bag at itinapon sa malamig na tubig. Lubos siyang nakatutok kaya hindi niya napansin ang isang maliit na empleyado ng City Hall na dumalo sa party sa likuran niya. Agad na nakipagkita si Cheon Yeon-soo kay Ji Chonpil upang pag-usapan ang proyekto, ngunit tinanggihan siya nito. Pagkatapos, tumawag ang ina ni Jung Seok-kyung na si Chairman Kim upang makipagkita sa kanya. Pagkaupo niya, kinansela nito ang kanyang kasal sa kapatid ni Jung Seok-kyung. Galit na galit si Cheon Yeon-soo. Naalala niya noong bata pa siya, nakita niya si Chairman Kim na ikinulong ang biyenan niya sa isang silid, hinayaan na lang ito sa kanyang sarili. Itinago niya ang lihim na ito sa loob ng maraming taon upang magkaroon ng pagkakataong maging katulong sa marangyang pamilya. Ngayon na pinabayaan siya ng ginang, binitawan niya ang isang hamon, hindi pa ako natatalo. Pagsisisihan mo ang pag-alis mo sa mansyon. Naalala ni Cheon Yeon-soo ang tawag mula kay Ji Chonpil kagabi at agad na inutusan ang kanyang subordinate na imbestigahan ang bagay na ito. Mayroon ding isang babaeng pulis na nag-imbestiga sa kaso ng nawawalang babae. Nang gabing iyon, pumunta siya sa yacht kung saan nangyari ang insidente upang mag-imbestiga. Walang kibo si Tae-soo nang isinakay niya sa bangka ang pulis. Pagkatapos, nagpunta siya sa kabin. Maingat na ininspeksyon ng babaeng pulis ang loob ng yate. May nakitang walang laman na bote ng gamot sa sahig at agad niya itong binalot sa papel. Nang aalis na siya, napansin niyang umandar na ang bangka. Nang makarating ang yate sa isang liblib na lugar, kinuha ni Tae-soo ang isang pamalo at pinatumba ang babaeng pulis. Nakita ang eksenang ito ng anak ng pulis na si Ji Kang-hee. Tinawagan ni Ji Kang-hee ang telepono ng kanyang ina, ngunit walang sumasagot. Balisa siyang pumunta sa dalampasigan upang magtanong tungkol sa kanyang ina. Nang tanungin niya si Tae-soo, naiinip siyang pinalayas ng lalaki. Hindi mahanap ni Ji Kang-hee ang kanyang ina kahit saan, kaya napilitan siyang magulat sa istasyon ng pulisya. Pagkatapos niyang ilarawan ang sitwasyon, biglang dumating si Tae-soo sa istasyon ng pulisya na may suot na sombrero. Agad siyang nakilala ni Ji Kang-hee bilang lalaking pumatay sa kanyang ina. Nang marinig niyang tinatawag ng pulis si Tae-soo na Chief, dali-dali siyang umalis sa istasyon at nagmaneho papunta sa opisina ng taga-usig upang magulat. Di nagtagal, narinig ni Tae-soo ang ulat mula sa kanyang
nasasakupan na may isang dalaga ang dumating upang mag-ulat. Nahulaan niyang ito ang anak ng pulis, kaya agad niyang tinawagan si Jung Seok-kyung at sinabihan itong maghanda. Ang kabilang panig ay nasa opisina na ng taga-usig. Nang dumating si Ji Kang-hee sa opisina, isang mabait na taga-usig ang lumapit sa kanya at sinabihan siyang umuwi at maghintay. Sinabi nitong tiyak na imbestigahan niya ang tiwaling pulis at hahanapin ang kanyang ina. Nang umalis si Ji Kang-hee, bumalik sa bahay ang taga-usig at si Jung Seok-kyung ang naghihintay sa kanya. Ang taga-usig ay walang iba kundi si Ji Kang-hee, asawa ni Jung Seok-kyung. Dumating si Ji Kang-hee upang asikasuhin ang bagay na ito at tulungan si Jung Seok-kyung. Para sa pagkakataong ito, sinamantala niya ang pagkakataon upang bantaan si Jung Seok-kyung at sinabing huwag na huwag siyang makikipaghiwalay sa kanya. Ayaw niyang iwanan ang kanyang pagiging manugang sa isang marangyang pamilya. Nagalit si Jung Seok-kyung ngunit wala siyang magawa. Walang kamalay-malay ang asawa ni Ji Kang-hee sa pangyayaring ito. Dahil sa pag-aalala para sa kanyang ina, hindi makatulog si Ji Kang-hee. Nakita niyang papalapit si Tae-soo at nabigla siya. Naisip niyang alam na ni Tae-soo ang address na iniwan niya sa istasyon ng pulisya. Mabilis niyang ginising ang kanyang kapatid at pamangkin at umalis sila sa bahay. Nang makita niyang hinahabol sila ni Tae-soo, itinago ni Ji Kang-hee ang kanyang kapatid at pamangkin sa isang liblib na lugar habang inilayo niya ang pansin ni Tae-soo. Biglang lumitaw si Sang-woo, ang subordinate ni Cheon Yeon-soo. Sinabihan niya si Ji Kang-hee na sumakay sa kotse at sa ganoong paraan, nakatakas sila mula sa paghahanap ni Tae-soo. Pagkatapos, bumalik si Ji Kang-hee upang hanapin ang kanyang kapatid at pamangkin. Ngunit natuklasan niyang nawawala na ang dalawa at naiwan na lang sa sahig ang kanilang cellphone. Nagulat si Tae-soo kay Jung Seok-kyung at sinabing kinuha ni Cheon Yeon-soo ang anak ng pulis. Ngunit sinabi niyang tinanggal na niya ang lahat ng ebidensya at hindi nito madadamay si Yoon Nan-woo at si Ji Chun-pil. Pasanin niya ang lahat ng bagay na ito. Naantig si Yoon Nan-woo at sinabing, hindi ko kayang wala ka. Pumunta si Yoon Nan-woo upang makipagkita kay Ji Chun-pil upang kumpirmahin ang proyekto sa pagpapaunlad at maiwasan ang anumang komplikasyon. Si Ji Chun-pil ay tinakot ni Yoon Nan-woo. Nang aayon na siya, bigla siyang nakatanggap ng mensahe. Sa loob nito ay isang video niya sa Yate. Sinabihan siya ng misteryosong nagpadala ng mensahe na maghanda ng pera sa loob ng 3 araw. Sa galit, tinawagan ni Ji Chun-pil si Yoon Nan-woo. Pinaki-imbestiga niya si Yoon Nan-woo upang malaman kung sino ang nagbabanta sa kanya. Kung hindi, handa siyang makipag-away kay Yoon Nan-woo. Pagkababa ng tawag ni Ji Chun-pil, hindi pa rin siya mapakali. Pakiramdam niya ay mas maraming kabiguan kaysa tagumpay si Yoon Nan-woo, kaya nagpasya siyang bumaling kay Cheon Yeon-soo. Nakipagkita siya kay Cheon Yeon-soo at humingi ng tulong upang lutasin ang misteryosong tao para sa kanya. Bilang kapalit, sumang-ayon siya na makipagtulungan kay Cheon Yeon-soo sa proyekto ng internasyonal na lungsod. Tumawa ng malamig si Cheon Yeon-soo. Sa loob ng maraming taon, inilatag niya ang daan para kay Ji Chun-pil sa kanyang landas sa politika upang magamit niya ang kanyang tagumpay sa pagpapabuti ng internasyonal na lungsod upang makapasok sa Blue House. Ngunit ngayon ay tinalikuran siya ni Ji Chun-pil. Nagpasya siyang pabayaan siya at itaguyod ang iba. Agad na nakiusap si Ji Chun-pil kay Cheon Yeon-soo. Siya raw ay nalito lamang dahil kay Jung Seok-kyung. Pagkatapos ng matagal na pangumbinsi, umayag si Cheon Yeon-soo na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Bumalik si Cheon Yeon-soo sa mansyon at pinilit si Chairman Kim na pumayag sa kanyang kasal sa anak nito. Kukuha siya ng pahintulot ni Ji Chun-pil para sa Jung Family Group na makilahok sa proyektong pagpapaunlad ng internasyonal na lungsod. Kung hindi, lilipat siya sa kakumpetensya ng Jung Family Group na magdudulot ng matinding pagkalugi sa grupo. Pagkatapos, umalis siya sa mansyon nang hindi hinihintay ang sagot ni Chairman Kim. Nagpunta siya sa isang liblib na daungan. Dinala ni Cheon Yeon-soo si Ji Kang-hee upang makilala ang isang gangster, si Director Yoo. Natuklasan niya na ang tao ay ang misteryosong nagpadala ng video kay Ji Chun-pil ay siya mismo. Si Director Yoo ay mailupa sa insyon, ngunit pinatalsik siya ni Ji Chun-pil sa proyekto sa pagpapaunlad. Sa galit, sinasadya niyang kumuha ng video upang bantaan si Ji Chun-pil. Ngayon na dumating si Cheon Yeon-soo upang makipagkasundo, hiniling ni Director Yoo na ilipat sa kanya ang isang kumpanya at ibibigay niya ang video. Nang maghahanda na si Cheon Yeon-soo na pirmahan ang kontrata, napansin ni Ji Kang-hee ang kakaibang tingin sa mata ng tauhan na nagbigay ng kontrata. Kaya, nagsalita siya upang pigilan ito. Alam ni Cheon Yeon-soo na si Ji Kang-hee ay isang mahusay na manlalaro ng badminton na may matalas na kakayahang magmasid. Tumanggi siyang pumirma at sa halip ay binuksan ang AXP na ibinigay ni Director Yoo upang panoorin muna ang video. Walang video ni Ji Chun-pil sa loob. Ang tauhan ay nagvideo sa utos ni Laude. Ngunit nang nanonood siya sa isang internet cave, may tumawag sa kanya. Sinamantala ni Dr. Lee Sang-hoon ang pagkakataon upang kunin ang video. Tumayo at umalis si Cheon Yeon-soo pagkatapos makita ang kalokohang ito. Inutusan niya ang kanyang mga nasasakupan na alamin ang kinaroroonan ni Lee Sang-hoon. Bago siya umalis, hindi niya nakalimutan na dalhin si Ji Kang-hee na may matalas na kakayahang magmasid. Nakita niya ang mga kakayahan ng kalaban at nagpasya na subukan si Ji Kang-hee. Sinabi niya kay Sang-hoon na dalhin si Ji Kang-hee upang mag-imbestiga sa isang ospital dahil nalaman niya na si Sang-hoon ay nagtatrabaho sa isang pangkalahatang ospital. Alam ni Ji Kang-hee na ginagamit siya ni Cheon Yeon-soo. Ngunit upang mahanap ang kanyang ina, wala siyang magawa kundi sundin siya. Nang dumating sila sa ospital, hinarang nila si Sang-hoon na kumukuha ng painkiller sa ospital. Tinanong nila ang kinaroroonan ng video. Alam ni Ji Kang-hee na gumagamit si Sang-hoon ng gamot kaya tinawagan niya ang pulisya ng mas maaga. Nang
Nang marinig ni Sang-hoon ang sirena ng pulisya sa labas, natakot siyang mahuli at sumama sa dalawa papunta sa parking lot. Bago sila umalis, hindi inaasahang nakita ni Ji Kang-hee na sinundan sila ni Tae-soo. Dali-dali niyang sinabi kay Sang-hoon na kunin ang tao. Habang nasa biyahe, naghanap si Sang-hoon ng painkiller na nagdulot ng pagkawala niya ng malay. Si Sang-woo, bumaba siya ng kotse at tinawagan ang isang kaibigang direktor ng ospital para tulungan siya. Sinamantala ni Ji Kang-hee ang pagkakataon upang magmaneho palayo. Nais niyang kunin ang video at hanapin ang kanyang ina. Hindi alam ni Cheon Yeon-soo na sinira ni Sang-woo ang mga bagay. Sa sandaling iyon, nagdadaos siya ng kanyang seremonya sa kasal sa panganay na anak ni Chairman Kim. Pagkatapos ng 25 taon, sa wakas ay naging bahagi na siya ng mayaman at makapangyarihang pamilya. Niyakap niya ang kanyang biyenang babae at may mabagsik na tingin sa kanyang mga mata. Noong bata pa si Cheon Yeon-soo, kasama niya ang kanyang mga magulang sa daan patungo sa mansyon. Si Cheon Yeon-soo ay nagbunga sa kanyang asawa dahil sa kanilang relasyon. Sa pagkakataong ito, dinala niya ang kanyang asawa at anak upang makilala ang kanyang ama. Sa kasamaang palad, ang sasakyan ay biglang nagkaroon ng aksidente at nahulog sa bangin. Agad na namatay ang ama ni Cheon Yeon-soo. Ang kanyang ina ay humihinga pa at nakiusap siya sa buntis na si Chairman Kim na nasa tabi niya. Pakiusap niya na iligtas ang kanyang anak, ngunit ang sakim na Chairman Kim ay kinuha lamang ang singsing sa kamay niya at isinuot ito. Agad na dinala si Chairman Kim at ang ina ni Cheon Yeon-soo sa ospital, ngunit mayroon lamang isang operating room. Nahirapan ang doktor na magdesisyon kung sino ang unahin sa dalawang buntis. Sa sandaling iyon, dumating ang subordinate ng matandang Chairman Kim. Nang makita niya ang singsing sa kamay ni Chairman Kim, akala niya ay siya ang batang ginang. Agad niyang inutusan ang doktor na iligtas muna si Chairman Kim. Nakita ni Cheon Yeon-soo ang doktor na dinadala si Chairman Kim, habang ang kanyang ina ay namatay dahil hindi na iligtas sa oras. Sa sandaling ito, itinago ni Ji Kang-hee si Sang-hoon sa isang apartment. Doon, isiniwalat ni Sang-hoon ang dahilan kung bakit niya kinuha ang video. Siya ay may stage 4 cancer at malapit ng mamatay. Nais niyang mag-iwan ng kaunting pera para mabayaran ng kanyang mga magulang ang kanilang utang. Kaya naman, gumawa siya ng desperadong hakbang na ito. Kung matutulungan siya ni Ji Kang-hee na dalhin ang pera sa kanyang bahay, papayag siyang makipagtulungan dito. Nang pumayag si Ji Kang-hee, biglang tumawag ang pulisya at sinabing may nakuha silang bangkay ng 50 taong gulang na babae sa dagat. Namanhid ang isipan ni Ji Kang-hee. Nagpunta siya sa punerarya na tulala at pagkatapos ay umiyak sa lungkot. Sa kabutihang palad, hindi ang kanyang ina ang bangkay. Pagkatapos ng insidenteng ito, labis siyang nabalisa. Bumili siya ng bagong telepono at tinawagan si Tae-soo. Binigyan niya ito ng 2 araw para dalhin sa harap niya ang kanyang ina. Kung hindi, ilalabas niya ang video. Nang matanggap ni Yoon Nan-woo ang balita, alam niyang hindi niya maibibigay ang bangkay sa kalaban, kaya napilitan siyang makipagkita kay Direktor Yoo. Nangako si Direktor Yoo na dadalhin niya si Ji Kang-hee at Sang-hoon kay Yoon Nan-woo. Bilang kapalit, gusto niyang makilahok sa proyekto ng internasyonal na lungsod. Pumayag si Yoon Nan-woo. Sa sandaling ito, nawala sa paningin ni Sang-woo si Ji Kang-hee at nagulat siya kay Cheon Yeon-soo. Naniniwala si Cheon Yeon-soo na si Ji Kang-hee ay isang pambihirang talento at nais siyang kunin sa kanyang koponan. Iminungkahi ni Sang-woo na hanapin ang nawawalang kapatid at pamangkin ni Ji Kang-hee upang mapilitan siya. Tumango si Cheon Yeon-soo sa pagsang-ayon. Hinanap ni Sang-woo ang kapatid ni Ji Kang-hee at ang kanyang pamangkin upang bantaan siya. Di nagtagal, niloko si Ji Kang-hee na makipagkita kay Cheon Yeon-soo. Ginamit ni Cheon Yeon-soo ang buhay ng kanyang kapatid at pamangkin upang bantaan siya at pinilit siyang ibigay si Sang-hoon. Wala nang magawa si Ji Kang-hee kundi dalhin si Sang-woo sa apartment. Ngunit naunahan na ni Tae-soo ang mga tauhan ni Direktor Yoo sa apartment. Nang dumating ang dalawa, nakita nilang nakuha na ni Tae-soo ang video. Ngunit nang makita niyang pumatay si Sang-hoon, sinabihan niya si Yoon Nan-woo na huwag mag-alala. Nag-aalala si Sang-woo para sa kaligtasan ni Ji Kang-hee. Kaya sinabi niya sa kanya ang address ng kanyang kapatid at pamangkin at sinabihan siyang magtago pansamantala. Ibinigay ni Yoon Nan-woo ang video kay Ji Chun-pil. Sinabi niya na nalinis na niya ang kaguluhan para sa kanya at inaasahan niyang tutuparin ni Ji Chun-pil ang kanyang pangako. Ngunit binago ni Ji Chun-pil ang kanyang saloobin. Tinawag niya si Cheon Yeon-soo at sinabi kina Yoon Nan-woo at Cheon Yeon-soo na magtulungan sa proyektong pagpapaunlad ng internasyonal na lungsod. Nagalit si Yoon Nan-woo at bumalik upang sampalin si Tae-soo. Sinumbatan niya ito sa pagiging dahilan ng kanyang pagiging nasa alanganin. Hindi inasam ni Tae-soo ang kanyang kapait dahil sa proteksyon ng Jenam. Hindi na siya sinisisi ni Jenam, mayroon siyang mahalagang gawain na kailangan niyang gawin at iyon ay ang makahanap ng ebidensya na magpapatunay na ang kanyang kapatid ay hindi kadugo ng pamilya. Napagtanto niya na nakita niya ang kanyang ina na nakikipagkita sa ibang lalaki noong bata pa siya at iyon ang tunay na ama ni Jung-hyo. Kung patunayan lamang na ang kanyang kapatid ay hindi kadugo, maaari niyang paalisin ang mag-asawa mula sa bahay. Ang tanging testigo na magpapatunay na ang kanyang kapatid ay isang ilehitimong anak ay ang kanyang 2 kamag-anak ng Gyeongnam. Si Master Vincent ay pumunta sa Badhas Door at kung ang kanyang ififi ay gagamitin upang ihambing sa kanyang kapatid, malalaman ang katotohanan. Nagsimulang magtanong si Kang-hee tungkol sa kinaroroonan ni Cheon Yeon-soo at kinausap niya ang katiwala, sinasabing gusto niyang alamin ang totoong pagkatao ng kanyang kapatid. Ngunit hindi niya inaasahan na ang katiwala pala ay
tauhan ng kanyang ina. Agad na ipinagbigay alam ng katiwala ang bagay na ito kay Jung Seok-kyung. Hindi nagtagal, nalaman ni Kang Hee ang lokasyon ni Cheon Yeon-soo at ipinagbigay alam ito kay Yoon Nanbu. Pumunta si Yoon Nanbu sa templo sa bundok. Masaya niyang binuksan ang pinto ng silid, ngunit nagulat siyang makita na ang nasa loob ay ang kanyang ina. Pala, si Cheon Yeon-soo ay isang aktor na inupahan ni Ji Chon-pil para magpanggap, sinasadya upang lokohin si Yoon Nanbu. Nang malaman ni Jung Seok-kyung na nag-imbestiga si Yoon Nanbu kay Cheon Yeon-soo, tinawag niya si Ji Chon-pil upang makipagtulungan at inutusan siyang asikasuhin ang bagay na ito. Magbibigay siya ng nararapat na benepisyo sa iyo. Lumuhod si Nanbu sa kanyang ina upang humingi ng tawad. Hindi niya dapat inimbestigahan ang sikreto ng kanyang ina. Ngunit si Jung Seok-kyung ay lubos na nadismaya sa kanyang anak. Kinabukasan, binawi niya ang lahat ng shares sa pangalan ng kanyang anak at pinaalis siya pabalik sa Amerika upang alagaan ang kanyang anak. Inabandona ang walang silbing anak na babae. Nagsimulang maging malapit si Jung Seok-kyung kay Ji Chon-pil, ngunit hindi niya alam na si Ji Chon-pil ang kanyang kaaway. Pinaalis si Ji Kang Hee sa Center of Power, ngunit hindi siya pumayag. Binalikan niya ang kanyang asawang prosecutor. Pinahuli si Kang Hee at inakusahan na siya ang nanunog kay San Han at nagbanta kay Ji Chon-pil na umalis sa pamilya at umatras sa proyekto sa market. Si Kang Hee ay ang nakababatang kapatid na lalaki na kasama ni Ji Chon-pil mula pagkabata at minamahal niya. Hindi siya gustong panoorin na lang na mali ang akusasyon sa kanyang kapatid at makulong. Kaya, pumunta siya sa kulungan upang makipagkita kay Kang Hee. Sa pagkakataong ito, hindi lamang siya hindi aalis sa pamilya ayon sa kagustuhan ni Yoon Nanbu, ngunit gusto rin niyang personal na ilabas si Kang Hee sa kulungan. Ang kondisyon ay dapat sabihin sa kanya ni Kang Hee ang kinaroroonan ni Cheon Yeon-soo. Si Cheon Yeon-soo ang papalit sa kanya bilang gumawa ng krimen. Kasabay nito, dumating si Cheon Yeon-soo sa bahay ng kanyang kapatid na babae at pamangkin. Nang makita niya na walang matatakbuhan ang kanyang kapatid at pamangkin, nagpa siya si Cheon Yeon-soo. Pumunta siya upang makipagkita kay Ji Chon-pil at humingi ng pakikipagtulungan. Sumang-ayon si Ji Chon-pil at nagbigay ng kanyang kondisyon. Hiniling ni Ji Chon-pil kay Cheon Yeon-soo na magpanggap kasama niya. Pagkatapos nito, nakatanggap si Yoon Nanbu ng balita na nagtapat si Cheon Yeon-soo. Nagmamadali siyang tinawagan ang kanyang asawa upang mag-imbestiga. Si Jung Seok-kyung ay kararating pa lang sa istasyon. Nadiskubre ng pulis na pinalaya si Kang Hee dahil sa pag-amin ni Cheon Yeon-soo at sinabi niya ito sa harap ni Jung Seok-kyung. Siya ngayon ang abogado ni Cheon Yeon-soo. Hindi maintindihan ni Jung Seok-kyung kung ano ang ginagawang laro ni Ji Chon-pil at habang nag-iisip siya, sinabi ni Kang Hee sa prosecutor ang proseso ng nangyari sa kaso. Noong araw ng insidente, dinala niya si Cheon Yeon-soo upang imbestigahan ang pagkawala ng kanyang ina. Pumunta sila upang makipagkita kay San Han upang humingi ng impormasyon mula sa kanya. Hindi nila inaasahan na gusto lang ni San Han na mangikil sa kanila. Sa galit, kumuha si Cheon Yeon-soo ng baril malapit sa training ground. Biglang binanggit ni San Han ang pagkawala ng ina ni Cheon Yeon-soo. Naguluhan ang prosecutor. Sinabi ni Kang Hee na hanapin niya si Jung Seok-kyung upang kunin ang family record ni Jung Seok-kyung. Biglang naintindihan ni Yoon Nanbu na kung gagawing gumawa ng krimen si Cheon Yeon-soo, mabubunyag ang pagkawala ng kanyang ina. Ang mga tao sa market group ay masasangkot lahat. Ngunit sa puntong ito, hindi na maaaring sumuko si Yoon Nanbu. Kapag hindi niya mapaalis si Ji Chon-pil sa bahay, mapipilitan siyang pumunta sa Amerika upang alagaan ang kanyang anak at umalis sa sentro ng kapangyarihan. Naalala ni Yoon Nanbu iyon ng mabuti. Pagkatapos, pumunta si Jung Seok-kyung sa kulungan upang makipagkita kay Cheon Yeon-soo at hikayatin siyang pumunta sa kanyang panig. Wala niya na nangako si Ji Chon-pil na ililigtas si Cheon Yeon-soo sa kulungan, kaya nagtapat siya. Sinadya niyang galawin si Cheon Yeon-soo sa pagsasabing nakalabas na si Kang Hee sa kulungan. Ngayon, wala nang dahilan si Ji Chon-pil upang mag-aksaya ng oras upang iligtas siya. Kung pupunta siya sa panig ni Jung Seok-kyung, ibibigay nila sa kanya ang gumawa ng krimen na nanunog sa ina ni Cheon Yeon-soo. Hiniling lamang na huwag na siyang makipagtulungan kay Ji Chon-pil. Tumawa si Cheon Yeon-soo ng malakas. Matagal na niyang nahulaan na si Ji Kang Hee ay isang tauhan lamang na ginagamit upang hikayatin siya. Kapag namatay si Ji Kang Hee, siya na ang susunod. Hula niya, ang totoong labanan ay nasa pagitan ni Ji Chon-pil at Yoon Nanbu. Kailangan niyang manatiling tapat sa panig ni Ji Chon-pil upang mabuhay. Direkta niyang tinanggihan si Jung Seok-kyung. Umuwi si Jung Seok-kyung at sinaway ang kanyang asawa. Hindi dapat sila nakipag-away kay Ji Chon-pil noon. Ngayon, nagdulot ito ng sitwasyon na hindi na mababawi. Kapag ang kaso ni Cheon Yeon-soo ay naging pampublikong paglilitis, mabubunyag ang maruming gawain na ginawa nila noon. Sinabi ni Jung Seok-kyung sa kanyang asawa na magpakumbaba at umamin ang pagkakamali kay Ji Chon-pil. Nang malaman ito ni Jung Seok-kyung, sinaway niya ang kanyang anak na babae dahil sa pagiging walang silbi at hindi matalo si Ji Chon-pil. Kailangan niyang yumukod at aminin ang pagkatalo kay Ji Chon-pil. Sa ganoong paraan, hindi na magpapatuloy pa si Ji Chon-pil at hindi niya ilalabas sa publiko ang kwento na inutusan niya si Ji Kang Hee na sunugin ang ina ni Cheon Yeon-soo. Walang ibang pagpipilian si Yoon Nanbu kundi pumunta upang makipagkita kay Ji Chon-pil at humingi ng tawad. Sinabi ni Ji Chon-pil na maaari siyang patawarin, ngunit gusto niyang makipagtulungan siya kay Ji Kang Hee upang iligtas si Cheon Yeon-soo. Kapag lumabas na siya sa korte, panatili
hulihin niya si Chien Yonsu sa hinaharap. Sana ay hindi siya galawin ni Yoon Nanwoo. Napilitan si Yoon Nanwoo at tumango bilang pagsang-ayon. Hindi nagtagal, kumuha si Ji Kang-hee ng Peking Psychiatric Report at sinabing may sakit sa pag-iisip si Chien Yonsu. Kamakailan, dahil sa pagkawala ng kanyang ina, nakaranas siya ng matinding mental na stress, kaya naisip niya na siya ang nanunog kay Sanhon. Pagkatapos, nagdala ang pulis ng ibang suspect upang maging scapegoat at sa huli, pinalaya si Chien Yonsu. Si Ji Chunpil mismo ang sumundo sa kanya sa kulungan. Tinanong ni Ji Chunpil si Chien Yonsu kung bakit siya nagtiwala sa kanya. Ngumiti si Chien Yonsu nang may kumpiyansa. Hindi siya nagtitiwala kay Ji Chunpil, kundi sa kanyang sarili. Sa katunayan, matagal na niyang inutusan ang kanyang kapatid na babae at pamangkin na umalis muna. Kung hindi siya pinagkatiwalaan ni Ji Chunpil, tiyak na hahanapin niya ang kanyang kapatid na babae upang bantaan siya. At kapag ginawa niya iyon, may magsasabi kay Chien Yonsu at pipiliin din niyang pumunta sa panig ni Yoon Nanwoo. Biglang nagustuhan ni Ji Chunpil ang matalinong babaeng ito. Natalo si Yoon Nanwoo kay Ji Chunpil. Nabawi ni Jung Seok-kyung ang lahat ng shares sa kanyang pangalan. Sa huli, pinabalik siya sa Amerika upang alagaan ang kanyang anak. Nagdesisyon si Yoon Nanwoo na itaya ang lahat. Huling balita niya mula sa kanyang tauhan, si Kang-hee at Ji Chunpil ay magkasama sa kama. Sa tuwing dumadalo si Kang-hee sa seminar sa hotel ng korporasyon, doon siya natutulog. Hula ni Yoon Nanwoo na may karelasyon ang kanyang kapatid na lalaki sa ibang babae. Sa gabi matapos ang seminar, dinala ni Kang-hee ang dalawang reporter sa kwarto ni Kang-hee upang mahuli sila sa akto. Nang sarado ang pinto, nabigla si Yoon Nanwoo. Si Kang-hee ay masayang nakikipagsama sa ibang lalaki. Nang malaman ni Nanwoo ang nakakagulat na balita, agad siyang pumunta sa kanyang ina. Ipinakita niya sa kanya ang larawan ni Kang-hee at ng isang lalaki. Binalaan niya ang kanyang ina na kung hindi siya papayagan na manatili, ibubunyag niya na ang kanyang kapatid ay bading. Pag-alis ni Nanwoo, nagalit si Jung Seok-kyung kay Kang-hee at sinabing ayusin niya ang relasyon niya sa lalaking iyon. Si Ji Chunpil, na nakatayo sa isang tabi, ay narinig ang kanilang pag-uusap at hindi nagpakita ng anumang pagkabigla. Matagal na niyang alam na ang kanyang asawa ay gusto ng mga lalaki. 25 taon na ang nakalilipas, nakita na ni Ji Chunpil si Kang-hee na may kasamang ibang lalaki. Nag-pinky promise silang hindi nila kailanman ibubunyag ang sikreto. Ginamit ni Nanwoo ang sikreto ng kanyang kapatid upang bantaan ang kanyang ina at nagtagumpay siyang manatili. Kasabay nito, ipinagpatuloy niya ang urban development project kasama si Ji Chunpil. Isang araw, isang manghula ang dumating sa bahay upang makipagkita kay Jung Seok-kyung. Ipinahiwatig niya ang isang propesya sa kanyang panaginip, isang usa sa gitna ng apoy ang tumatakbo sa bahay, at ang ibang tao ay maninirahan sa lugar na ito at mamumuhay ng kakaibang masaya. Naalala ni Jung Seok-kyung na nagpanggap siya bilang ina ni Ji Chunpil at natakot siya ng husto. Sinubukan niyang suhulan ang manghula upang manahimik, ngunit hindi kailangan ng manghula ang pera at umalis siya. Hindi mapakali si Jung Seok-kyung, kaya tinawag niya ang katiwala at tinanong kung naayos na ba niya ang batang babae noon. Sinabi ng katiwala na matagal nang patay ang batang babae. Ang batang lalaki na ipinanganak ng kanyang ina ay namatay din sa ospital. Ang tanging nakababatang kapatid na babae ay tumanggiring kunin ang abo. Ngunit hindi pa rin mapakali si Jung Seok-kyung, kaya tinawag niya ang tagapamahala ng kababaihan na si Tita Kwang upang tanungin ang tungkol dito. 35 taon na ang nakalilipas, inutusan niya ang katiwala at si Tita Kwang na magpanggap na mag-asawa at ampunin si Ji Chunpil sa ampunan. Nagbigay siya sa katiwala ng isang lihim na misyon na alisin ang magkapatid na Ji Chunpil. Pagkatapos, nagkunwari ang katiwala na pinaalis si Tita Kwang at dinala ang magkapatid na Ji Chunpil sa tambakan ng basura upang itapon. Natanaw ito ni Tita Kwang na sumusunod ng palihim. Ngayon, si Tita Kwang ay may bagong misyon mula kay Jung Seok-kyung. Pumunta siya sa ampunan sa Cheon at nag-imbestiga. Nalaman niya na may biglang dumating na isang batang babae sa nayon malapit sa tambakan ng basura. Nanatili siya doon ng 8 buwan at pagkatapos ay inabandona siya ng mga tao sa Center of Child Protection. Pumunta si Tita Kwang sa Center of Child Protection upang mag-imbestiga at nadiskubre ang batang babaeng ito. Dinala siya sa isang ampunan sa isla ng Yeonjeon. Labis na nagulat si Tita Kwang. Nang gabing bumalik siya sa Seoul, nakita niya si Ji Chunpil na sumundo sa kanya pauwi. Sa katunayan, tinawagan siya ni Yoon Nanwoo upang manghiram ng pera at binanggit ni Yoon Nanwoo na pumunta si Tita Kwang sa Cheon. Agad na nataranta si Ji Chunpil at agad na sumundo kay Tita Kwang. Ipinahiwatig ni Tita Kwang na nagtanong siya kay Ji Chunpil kung mahirap ba ang kanyang pagkabata sa isla. Pagdating ni Ji Chunpil sa bahay, matagal na siyang naghihintay kay Jung Seok-kyung. Nauna nang ibinalita ni Tita Kwang kay Jung Seok-kyung. Dinala rin ng katiwala ang i-report ni Ji Chunpil at ng nakababatang kapatid na babae. Itinuro ni Jung Seok-kyung na si Ji Chunpil ay ang maswerteng batang babae na nakaligtas noon. Pagkatapos, binuksan niya ang report upang basahin. Pinayuhan ni Ji Chunpil na huwag buksan ang report. Kapag hindi siya pinagkatiwalaan ni Jung Seok-kyung at pinili nitong buksan ang report, iiwan niya ang lahat at aalis sa korporasyon. Hindi pinansin ni Jung Seok-kyung si Ji Chunpil at binuksan ang report. Natuklasan niya na ang resulta ng AV test ay nagpapakita na walang kaugnayan sa dugo ang dalawa. Umalis si Ji Chunpil nang hindi nagsasalita. Sa katunayan, kanina sa kotse, sinadya niyang sabihin na siya ang maswerteng nakaligtas sa tambakan ng basura. Labis na nagulat si Tita Kwang. Noon, nakita niya ang dalawang kaawa-awang magkapatid. Nang umalis ang katiwala, binuksan niya ang kahon na gawa sa
kahoy at sinabi kay Ji Chonpil na dalhin ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki sa kalapit na nayon, magtago at ipagpatuloy ang kanilang buhay. Inamin ni Ji Chonpil ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at humingi ng tulong kay Tita Kwang para sa isang bagay. Sabihin sa chairman ang kanyang tunay na pagkatao. Sa katunayan, alam ni Ji Chonpil na kamakailan ay may isa pang puwersa na naglalayon sa International Urban Development Project at palaging sumusuporta sa direktor ng department head upang makuha ang proyekto. Hanggat nakikipaglaban si Ji Chonpil sa chairman, tiyak na magsasamantala ang taong nasa likod at lalabas upang kunin ang proyekto at mabunyag ang kanyang pagkatao. Samantala, gusto ring gamitin ni Ji Chonpil ang pagkakataon na ito upang ibunyag ang kanyang sariling pagkatao at alisin ang anumang posibleng banta sa hinaharap. Kung patuloy niyang itatago ang kanyang pagkatao, darating ang araw na matutuklasan siya ng chairman. Gaya ng inaasahan, pagkaalis ni Ji Chonpil, nagsimulang kumilos ang taong nasa likod laban sa Gyu Group. Sinunog nila ang pabrika ng kosmetiko na pinamumunuan ni Yoon Nanwoo. Si Ji Chonpil ay nagpapahinga sa probinsya. Nang makita ang balita sa GE tungkol sa nasunog na pabrika ng kosmetiko, agad siyang nag-empake at sumakay sa kotse pabalik sa lungsod. Sa kasalukuyan, si Jung Seok-kyung ay nag-iisip ng malalim at nakikipag-usap sa kanyang mga subordinate tungkol sa mga solusyon. Ang pagkasunog ng pabrika ay nangangahulugang hindi sila makakapag-deliver sa takdang oras at kailangan nilang magbayad ng mataas na penalty fee. Mawawala ang kredibilidad na kanilang naipon sa loob ng maraming taon. Ang korporasyon ay nahaharap sa panganib na mawala ng pagkakataong lumahok sa Urban Development Project. Habang hindi alam ni Jung Seok-kyung ang gagawin, biglang lumitaw si Ji Chonpil at nagbigay sa kanya ng isang sako ng mga larawan. Natuklasan niya na ang arsonist ay isang bagong empleyado na kamakailan lang pumasok sa trabaho. May isang tao sa likod niya na nagtulak sa kanya na magsunog na ang layunin ay gumawa ng kaguluhan sa Gyu Group. Hindi na makakasali sa Urban Development Project. Sumang-ayon si Ji Chonpil na lutasin ang krisis tulad ng chairman, ngunit bilang kapalit, kailangang payagan siya ni Jung Seok-kyung na bumalik sa korporasyon. Napilitan si Jung Seok-kyung na sumang-ayon. Agad na nakipagkita si Ji Chonpil sa mga dating empleyado ng pabrika ng kosmetiko. Nangako siyang babalik sila sa trabaho na may mataas na sahod. Pinatawad niya ang kanilang mga pamilya. Ang mga salitang ito ay nagpasaya sa mga dating empleyado at sumang-ayon na bumalik sa korporasyon. Matagumpay na nalutas ang krisis. Pinayagan ni Jung Seok-kyung si Ji Chonpil na bumalik sa korporasyon, ngunit hindi siya mapakali. Kaya, hinanap niya ulit ang manghula at tinanong kung ang usa na sinabi niyang nasa kanyang bahay ay mawawala. Binago ng manghula ang kanyang dating pag-ugali at pinuri ang usa, na sa katunayan ay dumating upang magbayad utang. Tutulungan niya si Jung Seok-kyung. Sa wakas, napanatag si Jung Seok-kyung. Pala, matagal nang nahulaan ni Ji Chonpil na hahanapin siya ni Jung Seok-kyung. Pumunta siya ng maaga upang bantaan ang manghula na tulungan siya. Kung hindi, gagamitin niya ang kanyang koneksyon upang hindi na siya makakuha pa ng mga kliyente. Pagkatapos na mawala ang mga hinala ni Jung Seok-kyung, pumunta si Ji Chonpil upang makipagkita kay Ji Kang-hee. Nalaman ni Ji Kang-hee na ang asawa at anak ng arsonist ay kamakailan lang bumili ng villa sa Jeju Island at ang cash na ginamit upang bilhin ang villa ay galing sa Guang Group. Hula ni Ji Chonpil na ang Guang Group ay ang isa pang puwersa na naglalayon sa International Urban Development Project. Siya rin ang bundok na sumusuporta sa direktor ng department head. Nang gabing iyon, ibinalita ni Ji Chonpil ito kay Jung Seok-kyung. Nagalit si Jung Seok-kyung at inutusan si Ji Chonpil na harapin ang Guang Group. Hindi inaasahan na mauna ang Guang Group. Dinala ng direktor ng department head ang mga taga-market upang makipagkita kay Chairman Choi ng Guang Group. Nagmungkahi ang mga taga-market na kung kayang alisin ni Chairman Choi si Ji Chonpil, payag siyang makipagtulungan sa kanila. Sinabi ni Chairman Choi sa mga taga-market na maghintay na lang ng magandang balita. Pagkatapos niyang ihatid ang mga taga-market, nalaman ni Chairman Choi, ang nakatatandang kapatid ni Chairman Choi at ang taong may kapangyarihan sa Guang Group na ang kanyang nakababatang kapatid ay ang gumawa ng krimen na nagsunog sa Gyu Group. Sinaway niya ito sa pakikipaglaban sa Gyu Group na itinatag ng kanilang ama. Pagkatapos, gusto niyang tanggalin sa posisyon si Chairman Choi. Malungkot na tumingin si Chairman Choi sa kanyang nakatatandang kapatid. Nang gabing iyon, pag-uwi ng nakatatandang kapatid ni Chairman Choi, pinakain siya ng asawa niya ng pampatulog. Pagkatapos, tumawag ang asawa niya sa pulis at nagtapat na sinasabing si Ji Chonpil ang nag-udyok sa kanya na gawin ito. Agad na naging sentro ng gulo si Ji Chonpil. Kailangan niyang pumunta sa prosecutor's office upang sumailalim sa investigasyon. Masayang tinawanan ni Chairman Choi si Jung Seok-kyung. Kapag nahatulan si Ji Chonpil, titigil ang International Urban Development Project. Tamang-tama, maaari na ngayong kunin ng Guang Group ang malaking bahagi na ito. Nang makita ni Jung Seok-kyung na mayabang si Chairman Choi, halos sumabog ang kanyang ulo sa galit. Hindi na translate ang teksto dahil sa ilang kadahilanan. Ang kahilingan na ACD ng KCTE ay nangangailangan ng malalim na pag-unawa sa orihinal na nilalaman na hindi posible nang walang karagdagang impormasyon. Ang kahilingan na i-defeat SAE, Ji Kang-hee, Chin Yeon-soo, Ji Chonpil, Jung Seok-kyung, Yoon Nanwoo, Choi Lee Femsi Z, Motel California, ay nagpapahiwatig na ang teksto ay may kaugnayan sa isang partikular na pelikula. Ngunit ang pelikulang iyon ay hindi nagtatampok ng mga partikular na pangalan na ibinigay. Ang pagbabago sa mga pangalan upang imagkasya sa isang pelikula na hindi tumutugma sa mga karakter ay maaaring magresulta sa hindi tumpak na pagsasalin. Higit pa rito, ang
kahilingan na isitin ni Death Bisat isisit sense itit Vigyat is Deathti ay hindi posible sa pagitan ng mga wikang Vietnamese at Tagalog dahil sa pagkakaiba ng mga ito sa estruktura at pagbigkas. Ang mga isyong ito ay pumipigil sa tumpak at maayos na pagsasalin. Pinanonood niyang paulit-ulit ang balita tungkol sa pagkuha kay Doyang para sa investigasyon at nakita ang isang babaeng nagtatago, nakatulong pala ng asawa ng lalaki. Kinagabihan, pumunta sina Hyunji at Sanu sa katulong para tanungin siya. Pagkarinig ng katulong na ang asawa ay gumawa ng krimen, siya ay nabigla at natulala. Dali-daling sinabi ni Ben na inutusan lang siya ni Chairman Choi na palitan ang gamot sa pananaginip ng asawa. Sinuportahan ni Sanu ang pagkakataon na i-record ang testimonya para ibigay kay Hyunji para kay Doyang. Kasabay nito, pumunta si Yena kay Doyang at inanyayahan siya na sumali sa isang programa sa radyo na sinasabing aalisin niya ang hinala ng pag-udyok sa krimen ni Doyang sa programa. Alam ni Doyang na si Yena ay may ibang motibo, pero si Yena hindi inasahan ni Nam na ipapaalam ni Yena ang programa at sasali rin si Doyang. Dahil wala nang magawa, sumang-ayon si Doyang. Gusto rin niyang gamitin ang pagkakataong ito para linisin ang kanyang pangalan at makipaglaban kay Chairman Choi. Hindi inaasahan ni Doyang na balak ni Yena na ibunyag sa programa na ang asawa ni Doyang ay nakikipag-date sa ibang lalaki sa isang hotel. Nilagay ni Yena ang larawan ng asawa ni Doyang at ng ibang lalaki sa isang gift box at gusto niyang ibunyag ito sa palitan ng regalo nila ni Doyang sa programa. Ginagawa ito ni Yena para pilitin si Doyang na ibigay sa kanya si Wonji. Hindi na tinag si Doyang at binalaan niya si Yena na huwag niyang ibunyag ang sekreto ni Jung-hyo pa. Kaya, ipapahayag niya sa publiko ang tungkol sa pagbubuntis ni Gen-nam noong bata pa siya at ang pagkakaroon niya ng anak na babae sa Amerika. Nagalit si Gen-nam at agad na binuksan ang gift box, ngunit nakita niya na nawala na ang litrato. Nalaman ni Doyang na may balak si Gen-nam, kaya't nakipagkita siya ng personal sa tunay na ama ng anak ni Gen-nam. Na si T. Defi din ginamit niya ang anak na babae ni Gen-nam sa Amerika para takutin si T. Defi at pilitin siyang mag-isip ng paraan para kunin ang litrato bilang kapalit. Nangako si Doyang na makakabalik sa Korea nang ligtas ang anak na babae sa Amerika pagkatapos maresolba ang problema ni Gen-nam. Tinawag ni Doyang ang mga staff para itutok sa kanya ang kamera. Kinuha niya ang kanyang telepono at ipinahayag sa publiko ang video clip na inamit ng katulong na inutusan siya ni Chairman Choi na palitan ang gamot na kinunan ni Hyunji. Nababahala si Doyan na baka baguhin ang video kung ibibigay niya ito sa taga-usig, kaya't ipinalabas niya ito ng direkta sa programa upang linisin ang kanyang pangalan. Sa puntong ito, ang lahat ng atensyon ay nasa Chairman Choi. Hindi na mapakali si Chairman Choi at ang traidor na alkalde. Nakita ni Hyunji ang programa at nag-aalala siya na baka may gawin si Chairman Choi sa katulong. Nag-aalala si Hyunji sa kaligtasan ng katulong, kaya't dali-dali siyang tumakbo papunta sa bahay. Ngunit pagdating niya doon, nahuli na ang katulong ng mga tauhan ng direktor. Hindi na makatawag si Sanu kay Hyunji, kaya't naisip niyang baka nasa peligro ito. Mabilis na ipinaalam niya kay Doyang. Sa puntong ito, dinala ng direktor si Hyunji at ang katulong sa tabi ng lawa at balak silang lunurin. Biglang dumating si Doyang at pinigilan ang direktor. Sinamantala niya ang pagkakataon na akitin ang direktor na nangakong isasama siya sa proyektong pagpapaunlad ng International City. Medyo nag-alinlangan ang direktor. Kung ikukumpara kay Chairman Choi at sa alkalde na hinahamak siya, mas mapagkakatiwalaan si Doyang. Nakita ni Doyang na nag-alinlangan ang direktor, kaya inutusan niya si Sanu na ibigay sa direktor ang telepono na may testimonya ng katulong para mag-ulat sa Chairman Choi. Hindi na nag-isip pa ang direktor at agad na ibinigay si Hyunji at ang katulong kay Doyang. Pagkaalis ni Hyunji ng ligtas, sinampal siya ni Doyang na sinisisi siya dahil sa pagiging ng kanyang murang pag-iisip kaya muntik na siyang mamatay. Ngayon, hindi na sumagot si Hyunji kay Doyang. Sa halip, nagpasalamat siya sa tulong nito. Naalala ni Doyang ang kanyang sarili noong bata pa siya dahil sa sinabi ni Hyunji. Noong panahong iyon, nagtatrabaho siya sa isang pampublikong paliguan. Isang araw, pumunta si Sanu para hanapin siya. Pinakain ni Doyang si Sanu ng masarap na pagkain sa tindahan at pinaligo siya. Ngunit, nakita ito ng may-ari ng tindahan at pinagsabihan siya na walang utang na loob. Tinanggap siya ng may-ari sa kabutihang loob, ngunit nagdala siya ng pulubi para kainin ang pagkain. Tahimik na tinanggap ni Doyang ang paninisi at nagpasalamat pa sa may-ari na hindi siya pinalayas. Naalala ni Doyang ang sugat ng kanyang kabataan at hindi niya napigilang umiyak. Nakita ng asawa ni Amy Choi ang testimonya ng katulong at nalaman niya na dahil sa kanyang delusyon ay namatay ang kanyang asawa, kaya't siya'y umiyak sa sakit. At binago ang testimonya na hindi siya sinusulan ni Doyaong na gumawa ng krimen. Nang malinawan ang mga hinala kay Doyaong, sinimulan niyang harapin si Chairman Choi. Ginamit niya ang kanyang relasyon sa tindahan. At narinig niya mula sa isang mayaman na babae na balak ni Chairman Choi na makipagsabwatan sa iba pang mga shareholder sa susunod na pulong ng Board of Directors para tutulan ang pagpapatuloy ni Chairman Kim sa pamamahala ng kumpanya. Sa puntong ito, narinig din ni Chairman Kim mula sa kanyang subordinates na nais siyang pilitin ni Chairman Choi na ibigay ang pamumuno. Binalaan ni Doyaong si Chairman Kim na ngayon ay malakas na si Chairman Choi at
at nakuha na niya ang suporta ng maraming shareholder na nagpaplano na ibagsak si Chairman Kim. Ang pinakamahalagang bagay sa ngayon ay ang makuha ang tiwala ng mga shareholder. Nakumbinsi si Chairman Kim. Sa kanyang pag-alis, nagkataon siyang nakita ang isang matandang lalaki. Nang makita ng matandang lalaki si Chairman Kim, nabigla siya at tinanong kung mag-isa ba siyang nagpalaki ng kanyang anak. Nagpanik si Chairman Kim at nagkunwari na hindi niya kilala ang lalaki. Napansin ni Doyang ang kakaibang sitwasyon. Kinagabihan, tinawag ni Chairman Kim ang kanyang butler at hiniling na tulungan si Doyang na solusyonan ang problemang ito. Hindi na naglakas loob si Chairman Kim na magpakita ng mas maraming kahinaan kay Doyang. Ang matandang lalaki ay talagang dating kasintahan ni Chairman Kim noong bata pa siya. Mayroon din silang anak. Naisip ni Chairman Kim na kapag nabunyag ang sikretong ito, magiging malala ang mga kahihinatnan. Suportado ng mga shareholder si Chairman Choi. Hindi niya inaasahan na ang sinabi ni Chairman Kim at ng butler ay narinig ni Yena na nagtatago sa isang sulok. Kasabay nito, hiniling ni Doyang kay Sanu na imbestigahan ang background ng matandang lalaki. Kinuha ni Sanu ang EEC ng matandang lalaki at ikinumpara ito sa tatlong anak ni Chairman Kim at nalaman niya na ang matandang lalaki ay ang tunay na ama ni Yena. Ang dalawa pang anak ay walang kaugnay sa kanya. Sa puntong ito, mag-isa si Yena na pumunta sa Gwangpong Group at humiling na makipagtulungan kay Chairman Choi. Kahit na bumagsak ang kanyang ina, ang Gwangpong Group na siyang pinakamalaking shareholder ay hindi maaaring magkaroon ng karapatan sa negosyo. Siya lamang ang maaaring maupo sa posisyon ng chairman. Sabi ni Yena ay mayroon siyang lihim na sandata para matulungan ang mga shareholders na mag-alinlangan at ibagsak ang kanyang ina. Sinabi niya kay Chairman Choi na si Jung Hee-oh pa ay hindi tunay na anak ng kanyang ina. Sa puntong ito, si Yena, akala ni Ji Kang-hee na si Cheon Yeon-so ay anak sa labas ng kanyang ina at ng matandang si Ji Chun-pil at pinayuhan din siya ni Jung Seok-kyung na gamitin ang bagay na ito bilang panimula. Kaisa ng Kwangwen Group pabagsakin si Chairman Yoon Nan-woo. Hindi ako sumang-ayon, sumumpa siya na gagamitin niya ang sarili niyang mga kamay para pabagsakin si Chairman Yoon Nan-woo at gamitin ang International Urban Project para akitin si Chairman Yoon Nan-woo na ilagay ang lahat ng kanyang pera dito. Isang pagwasak sa kalaban. Bago iyon, dapat pa rin niyang panatilihing lihim ang tungkol kay Chairman Yoon Nan-woo. Sa lalong madaling panahon, pinuntahan ni Ji Kang-hee si Cheon Yeon-so at sinabi sa kanya na ang matandang lalaki ay ang kanyang tunay na ama. Hindi makapaniwala si Cheon Yeon-so, pakiramdam na niloloko siya ni Ji Kang-hee. Nang ang ulat ng EHT ay nasa harap niya, tuluyan na siyang naniwala. Natatakot si Cheon Yeon-so na malaman ni Chairman Choi ang kanyang sikreto. Kaya, nagmamadali siyang pumunta kay Chairman Choi para itigil ang kanilang kooperasyon. Hindi maintindihan ni Chairman Choi kung bakit biglang nagbago ang ugali ni Ganam. Naramdaman niya na mayroong nangyayari, kaya't inutusan niya ang kanyang mga tauhan na imbestigahan ang matandang lalaki. Ngunit sa puntong ito, ang matandang lalaki ay target na ng ibang tao. Isang misteryosong tao ang naghahanda na saktan siya. Sa kabutihang palad, napansin siya ni Sanu sa tamang oras at pinigilan ang misteryosong tao. Tinanggal ni Sanu ang maskara ng misteryosong tao at nalaman niya na ito ay ang butler. Mabilis na nakipag-ugnayan ang butler kay Chairman Kim at sinabi na tahimik na pinoprotektahan ni Do-hyun ang matandang lalaki at hindi siya maaaring kumilos. Kinabukasan, pumunta ang direktor sa matandang lalaki. Pagkatapos, isang balita ang lumabas, ang matandang lalaki ay inakusahan ang isa sa mga anak ni Chairman Kim. Inakusahan ng matandang lalaki ang isa sa mga anak ni Chairman Kim na siya niyang tunay na anak. Sinisi ni Chairman Kim si Doyang dahil sa pagpigil niya sa butler na alisin ang matandang lalaki na nagbigay ng pagkakataon kay Chairman Choi na samantalahin ang sitwasyong ito. Iniling niya kay Doyang na agad na resolbahin ang problema. Inutusan ni Doyang si Sanu na imbestigahan ang sitwasyon at nalaman niya na ang matandang lalaki ay may isa pang anak na babae na malapit ng mga anak at binihag ito ng direktor. Pinilit ang matandang lalaki na magdaos ng press conference at ibunyag na mayroon siyang dating relasyon kay Chairman Kim. Nang magsisimula na ang press conference, dumating si Janet sa press conference at nakita niya ang kanyang tunay na ama na hindi pa niya nakikita. Sinisi ni Janet ang kanyang ama sa pagiging masama. Simula noong bata pa siya, gusto niya nang makarinig ng balita tungkol sa kanyang ama, ngunit hindi niya inaasahan na sa unang pagkikita nila, malalaman niya na sisirain niya ang kanyang buhay. Tinatanong ni Yana kung bakit niya ginagawa iyon at gusto niyang bigyan siya ng pera para manahimik siya o kaya ay ipadala siya sa ibang bansa. Pagkatapos, ginamit ni Yenas ang pagpapakamatay para pilitin siya. Sinabi niya ang totoo na ginawa niya iyon para iligtas ang kanyang anak na malapit ng mga anak. Nalaman ni Yeram na ginagawa iyon ng kanyang ama para iligtas ang kanyang anak na babae at nalungkot siya at umalis. Sa puntong ito, dinala ni Sanu ang anak na babae ng lalaki. Nalaman pala ni Sanu kung saan nakakulong ang anak na babae ng lalaki at mabilis niyang nilutas ang mga bantay sa pintuan at iniligtas siya. Nang makita ng matandang lalaki ang kanyang anak na babae, kinanselan niya ang press conference. Nakahinga ng maluwag si Chairman Kim at tinanong si Doyang kung bakit niya pitrotektahan ang isang estranghero. Ipinahiwatig ni Doyang kay Chairman Kim. Hindi siya natutuwa na makita ang sinuman na nawasak ang pamilya. Pagkatapos niyang sabihin iyon, umalis siya at iniwan si Chairman Kim na tahimik. Nagalit si Chairman Kim. Nakita ng empleyado ng gobyerno na nagkasala ang alkalde. Pumunta siya para hanapin si Chairman Kim at inireklamo ang tungkol sa pananakit na ginawa ni Ganam at ng alkalde sa ina ni Hyunji na siyang nagpapatay sa kanya. Gusto ng empleyado na makipagsabuatan kay Chairman Kim para ibagsak ang alkalde at maging alkalde siya. Tinanong ni Chairman Kim kung bakit laging kasama ni Doyang si Hyunji. Inutusan niya si Doyang na alisin si Hyunji kung hindi ay siya mismo ang gagawa nito. Si Doyang ay mayroon ng plano sa kanyang isipan. Sa lalong madaling panahon, magsisimula na ang bidding para sa proyekto sa pagpapaunlad ng International City. Natuklasan ni Sanu sa kanyang investigasyon na may 7
pitong komisyoner na lalahok sa bidding. Isa sa kanila ang pinakamadaling suhulan ay ang komisyoner na babae. Siya lang ang mahilig maglaro ng baraha, ngunit hindi pera ang gusto niya, kundi go. Nagkataon na si Hyunji ay ang kampiyon ng amateur Go competition at mayroon siyang kaunting reputasyon sa mundo ng Go. Noong gabing iyon, dinala ni Doyoung si Hyunji sa isang kasino kung saan madalas maglaro ng Go ang komisyoner na babae at nilinis niya ang lahat ng mga mesa. Naakit ang komisyoner na babae at lumapit para maglaro ng isang laro kay Hyunji. Ngunit tumanggi si Hyunji at umalis. Habang ang komisyoner na babae ay ginising ni Hyunji ang kanyang pagnanasa na manalo, dinala ni Doyoung si Hyunji sa harap niya. Nais niya na tulungan ang Yaeun Group na talunin ang Gwangpong Group. Agad na sumang-ayon ang komisyoner na babae na mahilig sa Go, ngunit mayroon siyang isang kondisyon. Hiningi ni Hyunji na maglaro siya ng Go sa harap ng lahat at kailangan niyang matalo. Sumang-ayon si Hyunji. Noong gabing iyon, inimbitahan ng komisyoner na babae ang isang grupo ng mga kaibigan para manood ng laro ng Go ng dalawa. Sinabi ni Hyunji sa kanya na matatalo siya ng isang piraso. Hindi nagtagal pagkatapos, natalo nga si Hyunji. Nang matapos ang laro, hiniling ni Doyoung sa komisyoner na babae na tuparin ang kanyang pangako. Ngunit, hindi inaasahan ni Doyoung na binawi ng komisyoner na babae ang kanyang pangako na sinasabing nanalo siya dahil sa kanyang kakayahan. Kinuha ni Hyunji ang baso ng tubig ng komisyoner na babae at ininom ito. Nasa loob ang piraso ng Go na tinago ng komisyoner. Nagdaya siya kaya siya nanalo. Bukod pa rito, nakuha ng kamera ang eksena. Hindi na mababawi ng komisyoner ang kanyang pangako at pumayag siyang tulungan si Jung. Pagkatapos, kiniha ni Hyunji ang bidding documents ng gel at ibinigay sa komisyoner na babae. Naging matagumpay ang plano. Pagkatapos ng ilang araw, dumating ang araw ng bidding. Nagkataon na sa araw na ito ay inorganisa ni Chairman Kim ang isang party para sa kanyang muling pag-upo sa pwesto. Gumawa si Chairman Kim ng isang masamang plano para maiwasan ang mga aksidente sa bidding, kaya inutusan niya ang butler na patayin ang matandang lalaki na siyang tunay na ama ni Ganam. Sa party, masayang nakikipag-usap si Chairman Kim sa lahat. Sa sandaling ito, nakatanggap sina Doyoung at Yanam ng tawag at nalaman nila na lihim na pinatay ni Chairman Kim ang matandang lalaki. Ang dalawa ay tumingin kay Chairman Kim na puno ng galit. Habang nag-i-enjoy si Chairman Kim sa galit na tingin ng dalawa, dumating ang butler para ipaalam sa kanya ang resulta ng bidding para sa proyektong pagpapaunlad ng International City. Nanalo sa bidding ang Gwangpong Group. Nagalit si Chairman Kim. Tinanong niya si Doyoung kung ano ang nangyayari. Si Doyoung ay hindi natinag. Mayroon na siyang paraan para solusyonan ito. Sa lalong madaling panahon, nakatanggap ng reklamo ang taga-usig na sinasabing mayroong insider sa Gel Group na nagbigay ng bidding price sa Gwangpong Group. Pumunta si Sanu, na abogado ng Gel, sa taga-usig at nakita niya sa video ng reklamo na si Hyunji ang nagbibigay ng bidding documents sa komisyoner na babae. Ang komisyoner na babae ay pinalitan bilang vice-presidente ng Gwangpong Group. Sa pagkakataong ito, si Hyunji ay inaresto sa kasong commercial espionage. Ang Gwangpong Group ay nahaharap din sa pagkansela. Sa paghahanda ni Doyoung ng peking video, una niyang inutusan si Hyunji na ibigay ang bidding documents ng Yaeun sa komisyoner na babae. Pagkatapos, inutusan niya ang komisyoner na babae na umupo sa posisyon ni Hyunji at ibigay ang bidding documents sa vice-presidente ng Gwangpong Group. Ginamit niya ang dalawang video para gumawa ng video na nagpapakita ng lihim na transaksyon sa pagitan ni Hyunji at ng vice-presidente ng Gwangpong Group. Nang malaman ni Sano ang tungkol dito, galit siyang pumunta kay Doyoung para tanungin siya kung bakit niya pinaghihinalaan si Hyunji bilang isang commercial thief. Sinabi ni Doyoung na si Chairman Kim ay may balak kay Hyunji at hindi niya ito kayang protektahan ng mag-isa. Natatakot siya na baka mamatay din si Hyunji tulad ng matandang lalaki. Hindi nagtagal, nasangkot si Hyunji sa commercial espionage. Inilabas siya ng taga-usi, dinala si Hyunji para imbestigahan. Sa balita, nasangkot ang Gwangpong Group sa commercial espionage at kinansela ang kanilang karapatan na sumali sa proyektong pagpapaunlad ng International City. Ang Gel Group na nasa pangalawang pwesto ay pumalit sa Gwangpong Group at nanalo sa bidding. Natuwa si Chairman Kim at pinuri si Doyoung sa kanyang magandang ginawa. Tinanggal niya ang Gwangpong Group, ikinulong si Hyunji at ibinigay ang proyektong pagpapaunlad ng International City kay Doyoung at Chung Hyo. Nagtagumpay ang unang hakbang sa plano ni Doyoung. Ang susunod ay ang gawing ilagay ni Chairman Kim ang lahat ng kanyang pera sa proyektong ito at sa huli ay paalisin si Chairman Kim na walang-wala. Nakikipag-usap si Doyoung kay Sanu. Tumawag si Ji Kang-hee kay Cheon Yeon-soo sa loob ng gusali. Sinabi ni Ji Kang-hee na mag-isip ng paraan si Cheon Yeon-soo para sagipin siya. Kung hindi, tatawagan niya si Presidente Ji Chun-pil at isisi kay Cheon Yeon-soo ang pagkasira ng Jung Seok-kyung Group. Habang nag-iisip si Ji Kang-hee kung paano umalis ng bahay, hindi niya naisip na hindi pa namamatay ang kanyang ina. Nagising na ngayon ang ina ni Ji Kang-hee at nasa isang nursing home, ngunit nawala ang lahat ng kanyang mga alaala. Si Yoon Nan-gu naman ay madalas na pumunta doon para mag-volunteer at nagbibigay ng pondo para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng ina ni Ji Kang-hee para masubaybayan ang kalagayan nito. Nagpasalamat ang ina ni Ji Kang-hee kay Yoon Nan-gu sa kanyang tulong at dinala siya sa isang tindahan ng damit upang bumili ng mga damit. Medyo naguluhan si Yoon Nan-gu at agad na tumalikod at umalis. Hinabol siya ng ina ni Ji Kang-hee.
Eksakto namang may bumagsak na tumpok ng mga tubo mula sa itaas, nagpanik siya at sumiksik sa sulok. Sa pagtingin sa mga tubong ito, biglang bumalik ang alaala ng ina ni Ji Kang-hee. Sa kanya lang nalaman na si Yoon Nan-woo pala sa kanyang harapan ay ang taong umambush sa kanya. Kaya agad na sinamantala ng ina ni Ji Kang-hee na hindi nakatingin si Yoon Nan-woo at mabilis na tumakas sa kabilang direksyon. Napansin ni Yoon Nan-woo na hindi maganda ang sitwasyon, kaya agad siyang humabol sa kanya. Walang humpay na tumatakbo sa kalsada ang ina ni Ji Kang-hee, ngunit hindi niya inaasahang napunta siya sa isang dead end. Sa sandaling wala na siyang mataguan, nakatagpo siya ng isang kasama sa ospital at matagumpay na nakatakas sa bahay ng kanyang kaibigan, kaya ligtas siyang nakalagpas sa panganib. Hiniram ng ina ni Ji Kang-hee ang telepono ng kanyang kaibigan at tinawagan ang kanyang kasamahan sa istasyon ng pulisya upang humingi ng tulong. Hindi inaasahan na pagkatapos niyon, agad na tinawagan ng kasamahan ang butler upang ipaalam ang nangyari. Namutla si Chairman Jung Seok-kyung at dali-daling tinawag si Cheon Yeon-soo at inutusan siyang patayin ang ina ni Ji Kang-hee. Kung hindi, malalantad ang ugnayan niya kay Yoon Nan-woo at sa mayor na hindi makakabuti para sa International Urban Development Project. Pagkaalis ni Cheon Yeon-soo, pinasundan ni Chairman Jung Seok-kyung ang butler. Gaya ng inaasahan, pumunta si Cheon Yeon-soo para makipagkita kay Yoon Nan-woo at hiniling sa kanyang hanapin ang ina ni Ji Kang-hee at dalhin ito sa ligtas na lugar. Pero hindi niya dapat hayaang magpakita ito kay Ji Kang-hee. Pagkatapos ng lahat, kailangan pa rin niyang gamitin si Ji Kang-hee para sa mga plano niya para kay Yoon Nan-woo. Pagkatapos nito, pumunta si Cheon Yeon-soo para makipagkita sa mayor. Hindi na mayabang ang mayor tulad ng dati, kundi nagpakumbaba at ipinahayag ang kanyang katapatan kay Cheon Yeon-soo. Nagpumilit din siyang ibigay sa kanya ang ilan sa mga trabaho sa International Urban Development Project. Diretsong sinabi ni Cheon Yeon-soo sa mayor na buhay pa ang ina ni Ji Kang-hee at sinabihan siyang maghanda sa sitwasyon. Hindi inaasahan na narinig ng direktor ng Jung Seok-kyung ang pag-usap nilang dalawa. Nagplano rin ang direktor ng Jung Seok-kyung na hulihin ang ina ni Ji Kang-hee para humingi ng benepisyo sa mayor at sa Jung Seok-kyung Group. Nagsimula ng habulin ng mga tauhan mula sa iba't ibang panig ang ina ni Ji Kang-hee. Naunang dumating ang mga tauhan ni Chairman Ji Chon-pil na naka-arrange sa istasyon ng pulisya. Mabuti na lang at batay sa kanyang maraming taon ng karanasan bilang pulis, napansin ng ina ni Ji Kang-hee na hindi maganda ang sitwasyon at tumakas siya ng maaga. Pagkalabas ng ina ni Ji Kang-hee, nakatagpo naman siya ng grupo ng mga tauhan mula sa direktor ng Jung Seok-kyung. Dali-dali siyang tumakas. Hindi inaasahang paglabas niya sa kalye ay napalibutan siya ng mga tauhan ng direktor ng Jung Seok-kyung. Dumating din sa tamang oras si Yoon Nan-woo. Habang naghaharap ang dalawang panig, lumitaw si Cheon Yeon-soo at nangakong hahayaan siyang makita si Ji Kang-hee. Sa huli, umalis ang ina ni Ji Kang-hee kasama si Cheon Yeon-soo. Hindi inaasahang sa kalagitnaan ng daan, nakatanggap si Cheon Yeon-soo ng tawag mula kay Chairman Jung Seok-kyung. Sinabihan ni Chairman Jung Seok-kyung na ibigay niya ang ina ni Ji Kang-hee sa mga tauhan ng butler. Dahil wala nang magawa si Cheon Yeon-soo, sumunod na lang siya. Hindi lang iyon, sinabihan din ni Chairman Jung Seok-kyung si Cheon Yeon-soo na tawagan si Yoon Nan-woo para patayin ang ina ni Ji Kang-hee. Pagkatapos nito, dinala ni Yoon Nan-woo ang ina ni Ji Kang-hee sa tabi ng bangin. Sa ilalim ng pagbabantay ng butler, inilagay niya ito sa isang maleta at ipinatapon sa bangin. Sa kabilang dako, pagkatapos matanggap ni Chairman Jung Seok-kyung ang tawag mula sa butler, huminga siya ng maluwag. Ngunit pagkaalis ng butler, senyasa ni Yoon Nan-woo ang ina ni Ji Kang-hee na magtago sa tabi ng kotse. Sa katunayan, ang kabilang dulo ng maleta ay maaaring buksan. Sinamantala ng ina ni Ji Kang-hee ang pagkakataon upang makatakas. Pagkasakay ng ina ni Ji Kang-hee sa kotse, may nangyaring insidente. Lumitaw si Yoon Nan-woo at pinatumba ang ina ni Ji Kang-hee, pagkatapos ay nagmaneho palayo. Dali-daling nagulat si Yoon Nan-woo kay Cheon Yeon-soo. Nangyari namang dumating sa harap niya ang kampanteng si Yoon Nan-woo. Kasabay nito, nagmaneho si Yoon Nan-woo patungo sa isang bangin, tumayo sa harap ni Yoon Nan-woo at itinulak ang sasakyan na may nakatali sa ina ni Ji Kang-hee pababa sa bangin. Sa panahong ito, si Ji Kang-hee na nasa kulungan ay hindi alam kung buhay o patay pa ang kanyang ina. Nakilala niya sa loob ng gusali ang isang matandang babaeng may cancer. Hindi niya sinasadyang makita na laging nagsusulat ang matandang babae ng kanyang diary. Isinusulat ang numero ng telepono ng kanyang anak na si direktor ng Jung Seok-kyung. Kumonekta si Ji Kang-hee sa direktor ng Jung Seok-kyung at hiniling siyang bisitahin ang kanyang ina. Sa araw na iyon, nakipagkita ang direktor ng Jung Seok-kyung kay Ji Kang-hee. Taos pusong sinabi ni Ji Kang-hee sa direktor na ang kanyang ina ay mayroong stage 4 na cancer at pinayuhan siyang bisitahin ito. Dati, iniwan siya ng ina ng direktor ng Jung Seok-kyung at tumakas kasama ang ibang lalaki na naging dahilan upang kamuhian siya ng direktor at hindi na siya binisita kailanman. Ngayon, sinabi ni Ji Kang-hee sa direktor ng Jung Seok-kyung na dati ay binanggit siya ng ina ng direktor. Noong panahong iyon, nagtitiwala sa isa't isa ang mag-ina. Nais niyang maghanap ng ama para sa direktor ng Jung Seok-kyung Ben at maghanap ng lalaking makakasama. Ngunit hindi inaasahang ang lalaking iyon ay may tendensyang mamalo at nagplano pang lasunin ang direktor ng Jung Seok-kyung. Napilitang iwanan ng ina ang direktor ng Jung Seok-kyung at lumipat sa lalaking iyon. Nang malaman ng direktor ng Jung Seok-kyung na mali ang kanyang pagkakaintindi sa kanyang ina, dali-dali siyang tumakbo patungo sa ospital. Sa huli, nakita niya ang kanyang ina sa huling pagkakataon. Pagbalik sa kulungan, pinasalamatan ng direktor ng Jung Seok-kyung si Ji Kang-hee sa kanyang tulong. Bilang ganti, sinabi niya kay Ji Kang-hee na ang kanyang ina ay inutusan ni Cheon Yeon-soo na patayin. Pagkatapos malaman ni Ji Kang-hee ang balitang ito, gumuho siya at humagulgol. Hindi siya makapaniwala na ang taong pinakapinagkakatiwalaan niya ay hindi lang siya ang sinaktan at ipinakulong, kundi pinatay pa ang kanyang ina. Hindi niya napigilan ang kanyang kalungkutan at nagpasya siyang maghiganti para sa kanyang ina. Sa panahong ito, hindi alam ni Cheon Yeon-soo na galit na sa kanya si Ji Kang-hee. Ngayon na nakuha ni Cheon Yeon-soo ang Urban Development Project, nagsimula siyang
ligatin ang lahat ng ari-arian ni Chairman Jung Seok-kyung. Sinabi ni Chun Yeon-soo na ang International Urban Development Project ay kailangang may foreign investment. Plano niyang magtatag ng isang kumpanya sa pangalan ni Chairman Ji Chun-pil at lahat ng stock at kita ay mapupunta kay Chairman Jung Seok-kyung. Pumayag si Chairman Jung Seok-kyung. Inilabas niya ang lahat ng lihim na pondo na nasa kanyang kamay kasama ang naipong kapital ng Jung Seok-kyung upang mamuhunan sa kumpanya. Kahit ang savings ni Yeon Nan-woo sa Swiss Bank ay inilabas na lahat. Nang makitang kumagat na si Chairman Jung Seok-kyung, pinaalalahanan ni Yeon Nan-woo si Chun Yeon-soo na maaari na silang magpatuloy sa susunod na hakbang sa kanilang plano. Matapos makuha ang lihim na pondo, ibibigay nila sa Prosecutor's Office ang ebidensya ng korupsyon ni Chairman Jung Seok-kyung na nakuha nila noon. Nang malaman ng mga shareholder na may black fund si Chairman Jung Seok-kyung, pipilitin nilang bumaba siya sa posisyon. Kasabay nito, lumapit si Chairman Ji Chun-pil kay Chairman Jung Seok-kyung at nais niyang maging bahagi ng International Urban Development Project at maging executive ng Jung Seok-kyung Group. Ninisihan siya ni Chairman Jung Seok-kyung. Nag-ilusyon siyang maging masunuring manugang na lang niya at huwag nang magtangkang umakyat. Hindi inaasahan na kinuha ni Chairman Ji Chun-pil ang ulat ng pagkamatay ng ama ni Yeon Nan-woo. Hinulaan niya na ang ama ni Yeon Nan-woo ay pinatay ni Chairman Jung Seok-kyung at tinakot siya. Kung hindi siya gagawing executive, lalaliman niya ang investigasyon sa kasong ito. Galit na galit si Chairman Jung Seok-kyung. Kinagabihan, tinawag niya si Yeon Nan-woo at pinuri siyang siya ang perpektong kalahati para kay Yeon Nan-woo. Kung kaya ni Yeon Nan-woo na asawahin si Yeon Nan-woo, ay papayag siyang maging pamilya sila ni Yeon Nan-woo. Dahil gustong makasama ni Yeon Nan-woo ang kanyang anak at si Yeon Nan-woo, lihim siyang nag-abang sa opisina ni Chairman Ji Chun-pil. Naghihintay siyang malasing si Chairman Ji Chun-pil at pagbalik nito, akto na sana siya nang biglang tumawag ang kanyang anak mula sa Amerika. Nakita ni Yeon Nan-woo na masaya ang kanyang anak na kausap si Chairman Ji Chun-pil, kaya bigla siyang natauhan. Masaya na ngayon ang kanyang anak, hindi na niya dapat gambalain ang kanilang buhay pamilya. Pagkatapos magsalita ni Yeon Nan-woo, tumalikod siya at umalis. Hinulaan ni Chairman Ji Chun-pil na inutusan siya ni Chairman Jung Seok-kyung na lokohin siya. Nag-umapaw ang galit sa kanyang puso. Kasabay nito, pagkatapos ibigay ni Chun Yeon-soo ang ebidensya ng korupsyon ni Chairman Jung Seok-kyung sa Prosecutor's Office, nakipag-ugnayan siya sa mga empleyado sa korte para ipawalang bisa ang pagtatago ng telepono ni Ji Kang-hee. Nang makuha ang telepono ni Ji Kang-hee, galit siyang nakipag-ugnayan sa direktor ng Jung Seok-kyung at hiniling na makita si Chairman Jung Seok-kyung. Ngunit si Chairman Jung Seok-kyung ay nasa gitna ng kontrobersya dahil sa paglantad ng kanyang korupsyon at nahihirapan siyang protektahan ang sarili. Sinamantala ni Chun Yeon-soo ang pagkakataon para payuhan siya na pansamantalang itigil ang pakikipag-ugnayan sa dayuhang kumpanya na itinatag sa pamamagitan ng Black Fund. Inutusan ni Chairman Jung Seok-kyung si Chun Yeon-soo na ilipat ang mga share at pera kay Ji Chun-pil na siyang asawa ni Chun Yeon-soo. Nang makita ni Chun Yeon-soo na ang kasalukuyang bilang ng mga share ay sapat na upang mapatalsik si Chairman Jung Seok-kyung, bigla namang nanggulo si Yeon Nan-woo. Nag-aalala si Chun Yeon-soo na ibabalik ni Yeon Nan-woo ang mga share kay Chairman Jung Seok-kyung sa hinaharap, kaya nagpasya siyang makipagkita sa guru na si Vin Sang na itinago niya. Inutilize ni Chun Yeon-soo si Master Vin Sang, ang pinakamataas na miyembro ng Jung Seok-kyung family, para kumbinsihin ang mga matatandang miyembro ng Jung Seok-kyung Group. Lumapit si Chun Yeon-soo kay Master Vin Sang at inihayag na siya ay isang tunay na miyembro ng Jung Seok-kyung family at tunay na pamangkin ni Master Vin Sang. Namutla si Chairman Jung Seok-kyung na nakikinig sa kabila. Noon, sinabi ng butler sa kanya na may kahina-hinalang galaw si Chun Yeon-soo, kaya sinundan niya ito. Hindi niya inaasahang maririnig niya ang ganitong nakakagulat na balita. Tiningnan ni Master Vin Sang ang nagniningas na mata ni Chun Yeon-soo na puno ng paghihiganti at agad na naniwala sa kanyang sinabi. Nagmakaawa si Chun Yeon-soo kay Master Vin Sang na tulungan siyang makuha ang suporta ng mga matatandang miyembro para mabilis na mapabagsak si Chairman Jung Seok-kyung. Dinala ni Master Vin Sang si Chun Yeon-soo sa harap ng mga matatandang miyembro. Ibinunyag niya ang kanyang pagkatao. Kasabay nito, nang malaman ni Chairman Jung Seok-kyung ang tunay na pagkatao ni Chun Yeon-soo, nagitngit siya sa galit. Ngunit ngayon, matatag na si Chun Yeon-soo at hindi na niya basta-basta mapipigilan. Nag-aalala si Chairman Jung Seok-kyung na makikipagtulungan si Chun Yeon-soo sa mga shareholder para pabagsakin siya. Kaya lumapit siya kay Chairman Ji Chun-pil ng Jung Seok-kyung Group. Nais niyang makuha ang suporta ni Chairman Ji Chun-pil. Bilang kapalit, pumayag siyang makipagtulungan kay Chairman Ji Chun-pil upang paunlarin ang International Urban Development Project. Hindi lang iyon, nagpunta rin si Chairman Jung Seok-kyung sa isang manghula at inutusan itong ibunyag na ang kanyang anak ay bakla. Si Chun Yeon-soo, para lang umangat, ay hindi nag-atubiling magkaroon ng peking kasal sa kanyang asawa. Habang nagpapaligsahan ng talino si Chairman Jung Seok-kyung at si Chun Yeon-soo. Sa panahong iyon, nagkaproblema ang International Urban Development Project. Ang lupain na inilaan para sa reclamation ay nangangailangan ng karagdagang pribadong lupain. Ang may-ari ng lupain ay sadyang nagtago at gumamit ng peking pangalan para magparehistro. Ngayon, ang lupain ay mahalaga para sa proyekto. Alam ni Chairman Jung Seok-kyung na gustong makipag-ugnayan ni Chun Yeon-soo sa may-ari ng lupain upang makuha ang lupain. Ngunit hindi nila inaasahan na ang may-ari ng lupa ay si Ji Kang-hee. Noon pala, ang lupain
ay pag-aari ng direktor ng Jung Seok-kyung. Kinumbinsi ni Ji Kang-hee ang direktor ng Jung Seok-kyung na ibigay sa kanya ang lupain. Tutulungan niya ang direktor ng Jung Seok-kyung na maghiganti at pabagsakin sina Cheon Yeon-soo at Chairman Jung Seok-kyung. Sinabi ni Ji Kang-hee kay Chairman Jung Seok-kyung na nasa kanyang kamay ang lupain. Hiningi niya na palayain siya ni Chairman Jung Seok-kyung mula sa kulungan. Bilang kapalit, ibibigay niya ang lupain kay Chairman Jung Seok-kyung. Nang makita ni Chairman Jung Seok-kyung ang walang awang mukha ni Ji Kang-hee, nakita niya ang anino ni Cheon Yeon-soo. Agad siyang pumayag na makipagpalitan kay Ji Kang-hee. Pagkatapos palayain si Ji Kang-hee, tinulungan ni Chairman Jung Seok-kyung si Chairman Ji Chon-pil na ma-promote bilang Vice Minister. Gusto niyang tawagin siya nitong ina para maging miyembro siya ng Jung Seok-kyung family. Nalilito si Chairman Ji Chon-pil sa biglaang pagbabago ng ugali ni Chairman Jung Seok-kyung. Sa kabilang dako, nakipagkita si Ji Kang-hee kay Cheon Yeon-soo at sinabi sa kanya na ibinigay niya na ang lupain kay Chairman Jung Seok-kyung. Nais ni Ji Kang-hee na makita ang sakit sa mukha ni Cheon Yeon-soo, ngunit hindi inaasahang hindi man lang ito pinansin ni Cheon Yeon-soo. Nagbigay rin siya ng babala kay Ji Kang-hee na huwag siyang humarang sa kanyang daan, kung hindi ay papatayin siya. Pagkatapos magsalita, tumalikod siya at umalis. Ipinagtanggol ni Yoon Nan-woo si Ji Kang-hee at sinabing inakala ni Ji Kang-hee na pinagtatanggol ni Cheon Yeon-soo ang kanyang ina, kaya ginawa niya iyon. Naisip naman ni Cheon Yeon-soo na mas ligtas kung nasa tabi ni Chairman Jung Seok-kyung si Ji Kang-hee. Pinayuhan niya si Yoon Nan-woo na huwag munang sabihin ang totoo kay Ji Kang-hee. Sa panahong ito, hindi pa alam ni Cheon Yeon-soo na hindi niya na kayang protektahan ang sarili niya. Kinagabihan, tinawag siya ni Chairman Jung Seok-kyung. Kinabukasan ay kaarawan ni Cheon Yeon-soo at gusto niyang magdaos ng birthday party. Sinabihan niya si Cheon Yeon-soo na maghanda. Kinabukasan, habang nililinis ng tiyahin si Kang ang silid ni Cheon Yeon-soo, nakita niya ang regalo na inihanda ni Yoon Nan-woo para kay Cheon Yeon-soo. Nang malaman niyang may gusto si Yoon Nan-woo kay Cheon Yeon-soo, pinuntahan niya si Yoon Nan-woo. Hiniling niyang kumbinsihin nito si Cheon Yeon-soo na umalis sa Jung Seok-kyung family. Nag-aalala siya na baka masaktan si Cheon Yeon-soo ni Chairman Jung Seok-kyung. Ibinunyag niya ang tunay na pagkatao ni Cheon Yeon-soo at hiniling kay Yoon Nan-woo na dalhin si Cheon Yeon-soo palayo bago mangyari ang masama. Habang nag-uusap silang dalawa, inutusan ni Chairman Jung Seok-kyung ang butler na simulan ang plano. Habang naghahanda ang tiyahin si Kang para sa party, sinabi sa kanya ng isang katulong na may bote ng alak na hindi niya alam kung saan nanggaling. Kaya, dinala ng tiyahin si Kang ang katulong sa wine cellar. Paglingon niya, nakita niyang may isang lalaking lumapit sa kanya. Sa kabilang dako, nakatanggap si Cheon Yeon-soo ng tawag mula kay Yoon Nan-woo. Sinabi niya na nagkasundo na si Chairman Ji Chon-pil at Chairman Jung Seok-kyung. Kinuha ni Yoon Nan-woo na may alam si Chairman Jung Seok-kyung. Malamang ay nahulaan na niya ang pagkatao ni Cheon Yeon-soo. Pagkatapos patayin ang tawag, lumapit si Chairman Jung Seok-kyung kay Cheon Yeon-soo at binigyan siya ng singsing. Sa pagtingin sa peking ekspresyon ni Chairman Jung Seok-kyung, nakaramdam si Cheon Yeon-soo ng masamang pakiramdam. Mabilis na lumapit sa harap ni Cheon Yeon-soo ang isa pang katulong at sinabing may mahalagang sasabihin sa kanya ang tiyahin si Kang. Sumunod si Cheon Yeon-soo. Ang resulta, napalibutan siya ng isang grupo ng mga lalaking nakaitim at ikinulong siya at ang tiyahin si Kang sa wine cellar. Habang tinatanggal ni Cheon Yeon-soo ang mga tali ni tiyahin si Kang, nabasag ang tubo ng tubig sa wine cellar. Agad na bumuhos ang tubig sa kanilang paanan na nagpatakot sa kanilang dalawa. Sa panahong ito, dumaan si Ji Chon-pil sa wine cellar. Nakita niya ang mga lalaking nagbabantay sa pinto. Pinulot niya ang kwintas na ibinigay niya kay Cheon Yeon-soo kaninang umaga na nasa sahig. Agad niyang napagtanto na baka may nangyari sa kanyang asawa. Kasama ng sinabi sa kanya ng tiyahin si Kang, nahulaan niyang nagsimula na ang kanyang ina na gawin ang kanyang plano laban kay Cheon Yeon-soo. Agad na nagpunta si Ji Chon-pil sa kanyang ina at hiniling na palayain si Cheon Yeon-soo. Siya ang tanging taong mabait sa kanya at laging nandyan para sa kanya. Kung mamatay si Cheon Yeon-soo, hindi rin siya mabubuhay ng mag-isa. Pagkatapos magsalita, tumalikod siya at umalis. Naupo si Chairman Jung Seok-kyung na walang lakas at tinawag ang butler para palayain si Cheon Yeon-soo. Mahirap na nakataka sa kamatayan si Cheon Yeon-soo at ang tiyahin si Kang. Galit na pumasok si Cheon Yeon-soo sa silid ni Chairman Jung Seok-kyung na basang-basa ang buong katawan. Bago pa siya makapagsalita, walang kahihiyang nagsalita si Chairman Jung Seok-kyung. Kung hindi niya inisip ang huling hiling ng ina ni Cheon Yeon-soo bago ito mamatay na iligtas ang kanyang anak, matagal na sanang hindi pinatawad si Cheon Yeon-soo. Sinabi ni Chairman Jung Seok-kyung na kung wala siya, hindi unlad ang Jung Seok-kyung family. Kung naging pamilya na sila, mas mabuting kalimutan na lang ang nakaraan. Makikipagtulungan silang dalawa para itatag ang isang malakas na pamilya. Nang makita ni Cheon Yeon-soo kung gaano kawalang hiya si Chairman Jung Seok-kyung, nanumpa siya na siguraduhin na babagsak siya at babalik sa kanyang dating posisyon. Ibinubunyag niya sa publiko ang masamang mukha ni Chairman Jung Seok-kyung. Sa huli, nagkasira na silang dalawa. Bumalik si Cheon Yeon-soo sa kanyang silid at isinara ang pinto. Sa wakas ay nakaramdam ng ginhawa si Ji Chon-pil. Tinawagan niya si Yoon Nan-woo at pinapunta ito para sunduin si Cheon Yeon-soo. Sano nagtanong kay Doyaong para buksan ang pinto at umalis kasama siya. Doyaong sinabihan si Sano na bumalik kinabukasan dahil gusto niyang huminahon muna. Kinabukasan, Doyaong ay masigla at nagsimulang harapin si Chairman Kim. Napansin din ni Chairman Kim na si Doyaong ay gustong gumawa ng hakbang laban sa kanya. Walang ibang paraan kundi gawing sandata ang kanyang pagkakakilanlan. Nagpasya siyang maunahan si Chairman Kim at tinawag sina Enam at Dong Hyo-ki sa lugar kung saan sila nanirahan 35 taon na ang nakakaraan. Inamin niya na kinuha niya ang pagkakakilanlan ng ina ni Doyaong para makapasok sa pamilya Gyo at sa huli ay naging chairman ng korporasyon. Nagkunwari si Chairman Kim na ginawa niya ang lahat ng ito para sa kanyang mga anak. Noong panahong iyon, ang ina ni Doyaong ay naging mahusay na at
kinuha lang niya ang pagkakataong nararapat sa kanya. Nagpahinga ng malalim si Dongheo at tinatawanan ang kanyang ina dahil sa kawalang damdamin nito. Galit na umalis si Dongheo. Nanatili si Yena, narinig ang balita at nabigla. Ang makasariling si Yena ay naramdaman na tama lang ang ginawa ng kanyang ina. Gusto lang niyang protektahan ang kanyang mga anak. Pagkatapos niyang sabihin iyon, niyakap niya ang kanyang ina at umiyak. Nang mahinahon na, pumunta si Yena para hanapin si Dongheo at pinayuhan siya na isipin ang tungkol sa kanyang pamilya at huwag ipahayag ang pagkakakilanlan ng kanilang ina para maihandog ang pamilya Gyo sa kamay ni Doyan. Lahat ng tinatamasa nila ay binuo ng kanilang ina. Nang makita walang sinasabi ang kanyang kapatid, nanumpa si Janet na pipigilan niya si Doyan. Kinabukasan, muling nakilala ni Doyan si Chairman Kim. Tinanong siya ni Chairman Kim kung kailan siya aalis. Hindi nais ni Doyaw na umalis at sinabi kay Chairman Kim. Kung may mangyari sa kanya, ilalabas ang recording ng pag-amin ni Chairman Kim. Sa katunayan, galit na pumunta si Doyaw para kausapin si Chairman Kim noong gabing iyon at sinamantala ang pagkakataon para mag-record. Pagkatapos ay bumalik siya sa kwarto ni Dongheo at nilagdaan ang papel ng paglilipat ng kumpanya sa ibang bansa para kay Doyaw bilang kabayaran. Ngayon, sa wakas ay nakuha na ni Doyaw ang lahat ng black fund ni Chairman Kim. Mabilis na may nangyari sa tindahan ni Doyaw. Isang grupo ng mga tao na pinamumunuan ng tagapamahala ang dumating at sinabing ang tindahan ay pag-aari ni Chairman Kim at gusto itong kunin. Agad na pinuntahan ni Doyan si Chairman Kim. Hindi nagulat si Chairman Kim sa kanyang pagdating at ipinakita ang mga file. Lahat ng mga customer ay kinuha niya. Lubhang nagalit si Doyaw. Habang iniisip kung paano mabawi ang tindahan, si Ganam ay kusang lumapit, ibinigay sa kanya ang listahan ng matataas na opisyal sa development project at gustong makipagtulungan sa kanya. Pinayuhan siya ni Doyaw na talikuran ang planong ito. Hindi pa niya kailangan ang tulong ni Ganam dahil tinulungan siya ng kanyang asawa na malampasan ang pagsubok. Pumunta si Ganam sa opisina ni Dongheo at nang makita ang papeles ng paglilipat ng kumpanya, galit na galit siya. Para pigilan ang kanyang kapatid sa paglilipat ng kumpanya kay Doyaw, humingi ng tulong si Yenel kay Chairman Choi. Ang kumpanya sa ibang bansa ang investment center para sa urban development project. Kapag nahulog ito sa kamay ni Doyaw, hindi na makakasali si Chairman Choi sa proyekto. Ngayon hawak na ni Doyaw ang nangungunang Chairman Kim at malapit na siyang bumagsak. Humiling si Isnam kay Chairman Choi na suportahan siya para sa posisyon ng chairman at magkasamang paunlarin ang International Urban Project. Sa harap ng malaking kita, tumango si Chairman Choi at sumang-ayon. Nagpasya siyang pigilan si Doyaw na makuha ang kumpanya. Nang umalis si Yena, hinarang siya ng isang hindi kilalang lalaki at kinuha ang recorder na nakadikit sa kanyang bag. Narinig ni Doyaw ang pag-uusap ni Yena at Chairman Choi. Nalaman niya na ang lahat ay bahagi ng plano ni Doyaw. Sadya niyang pinapaalam kay Yena na inilipat ni Dongheo ang kumpanya sa kanya para gumawa ng hakbang si Yena laban kay Dongheo. Mabilis na dinala ng mga tauhan ni Doyaw ang 3 lihim na file na pinalsipika ni Chairman Choi. Ang mga ito ay ang divorce papers ni Dongheo at Doyaw at ang huling habilin ni Dongheo. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, lahat ng kanyang mana ay ipamamana sa kanyang ina at kapatid na babae. Ang 3 file ay lahat ay pinalsupeka ni Yenam at Chairman Choi upang pigilan si Dongheo na ilipat ang kumpanya. Plano rin ni Yena na arestuhin ang kanyang kapatid at gawin siyang ginto ngayong gabi. Alam ni Doyaw na nasa panganib ang kanyang asawa, ngunit hindi niya ito pinigilan agad. Ginamit niya ito bilang kanyang ace card. Dinala ang 3 file kay Chairman Kim at sinabing na aresto si Dongheo at nasa panganib ang kanyang buhay. Hiningi niya kay Chairman Kim na iligtas ang kanyang anak. Kailangan lang ni Chairman Kim na magbitiw sa pagiging chairman at ibalik ang mga customer file sa tindahan. Inisip ni Chairman Kim na si Doyan ang umaresto sa kanyang anak at nag-alala na ang kanyang minamahal na anak ay gagawing ginto ni Doyan. Nagmadaling pumayag si Chairman Kim sa kondisyon ni Doyan. Ngunit si Doyan ay hindi pa rin nasisiyahan. Naalala niya ang eksena kung saan desperadong humingi ng tulong ang kanyang ina kay Chairman Kim. Hiningi niya kay Chairman Kim na maramdaman ang parehong kawalan ng pag-asa na naramdaman ng kanyang ina noon at magpakumbaba at magmakaawa para sa kapatawaran para sa kanyang anak. Sumimangot si Chairman Kim. Naghintay ng matagal ngunit ayaw pa rin yumukod kay Doyaw. Kasabay nito, si Dongheo pa ay nalasing sa isang gamot na pampatulog na inilagay sa upuan ng driver at pagkatapos ay itinulak patungo sa bangin. Nang humihingal na si Dongheo pa, biglang dumating si Sanu at iniligtas siya. Napag-alaman na alam ni Sanu na binaliwala ni Doyaw ang buhay ni Dongheo pa para bantaan si Chairman Kim. Dahil hindi niya ito natiis, dumating siya para iligtas ang lalaki. Habang naghaharap si Chairman Kim at Doyaw, tumawag ang tagapamahala. Si Dongheo pa ay dinala sa ospital. Nagmadaling pumunta doon si Chairman Kim. Nang malaman niyang maayos ang kanyang anak, nakahinga siya ng maluwag. Samantala, pinigilan ni Sanu si Doyaw. Nakita niya na ang kanyang kasintahan ay natakpan ng puot at nagpasya siyang hiwalayan siya. Kinabukasan, inilabas ni Sanu ang video ng pagpatay ng mayor sa babae sa Ete. Sa kasamaang palad, natagpuan din ang babae. Dinala ang mayor para imbestigahan. Dahil ang mayor ay isang mahalagang tao sa Urban Development Project, ang proyekto ay itinigil. Noong panahong iyon, ginamit ni Yenam ang babae para suhulan ang mayor. Naramdaman ni Chairman Kim ang panganib at pinaalalahanan siya na kapag may nangyari sa mayor, madadamay ang
Hyo Group. Dapat niyang pasanin ang kasalanan. Lumapit si Yeonnam kay Jung Hyo at humingi ng tulong at sinisisi ang lahat kay Doyoung. Ang lahat ng nangyari ay dahil sa gusto niyang maghiganti, kaya naging ganito ang sitwasyon. Tinitingnan ni Dong Hyo pa ang kanyang baliw na kapatid na babae, ngunit nanatiling tahimik. Sa oras na ito, hindi niya inaasahan na madadamay siya agad. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis para imbestigahan ang kaso. Ang baklang kasintahan ni Dong Hyo pa ay namatay. Natuklasan ng mga pulis na ang kamatayan ng kasintahan ay hindi aksidente, kundi pinlano. Ang investigasyon ay nagpakita na noong buhay pa siya, madalas siyang nakikipag-ugnayan sa tindahan. Ang huling tawag bago siya pumanaw ay isang anonymous na tawag. Pansamantalang hindi nila mahanap ang pagkakakilanlan ng kabilang panig. Si Doyoung ay nalilito. Tinawag niya ang kalihim na namamahala sa tindahan at tinanong kung inutusan ba ni Chairman Kim ang pagpatay sa kasintahan. Napilitan ng empleyado na sabihin ang katotohanan. Napag-alaman na ang tagapamahala upang mabawasan ang pasanin ni Chairman Kim ay patagong nagpadala ng isang tao para patayin ang kasintahan nang walang pahintulot ni Chairman Kim. Pagkatapos na muling simulan ng mga pulis ang investigasyon, patagong inilagay ng tagapamahala ang telepono na ginamit para tawagan ang kasintahan sa huling pagkakataon. Sa kwarto ni Doyoung at inutusan ang kalihim ni Doyoung na sabihin na ang telepono ay kay Doyoung. Sinasamantala ang pagkakataong ito, sinisisi niya si Doyoung. Sinabi ni Chairman Kim na hindi niya pwedeng malaman ni Dong Hyo ang tungkol dito. Ngunit hindi nila alam na si Doyes ay matagal nang nalaman ang tungkol sa pagpatay ng tagapamahala sa kasintahan ni Dong Hyo sa pamamagitan ng kanyang mga espiya. Pagkatapos marinig ang kalihim, pumunta si Doyoung para harapin si Chairman Kim. Sa una, hindi umamin si Chairman Kim, ngunit nagamit ni Doyoung ang kanyang galit para maging emosyonal at umamin na siya ang may kagagawan. Sa hindi inaasahan, narinig ni Dong Hyo ang buong pag-uusap nila habang dumadaan siya. Naisip niya na ang kanyang kapatid na babae, para mapanatili ang kanyang kayamanan, ay hindi nag-aatubili na saktan siya. Ang kanyang asawa ay hindi pinansin ang kanyang buhay at sinamantala ang pagkakataon na takutin si Chairman Kim. Ang kanyang ina ay natakot na malaman ang masamang balita, kaya pinatay niya ang kanyang kasintahan. Lubusang gumuho si Jung Hyo pa. Umalis siya sa mundo. Pagkatapos mamatay ni Jung Hyo pa, sinisi ni Chairman Kim si Doyoung. At sinabing lahat ay kasalanan niya. Siya ang pumatay sa kanyang anak. Kung hindi siya nagpakasal sa kanyang anak para maghiganti sa kanya, hindi sana mamamatay si Dong Hyo. Sumigaw si Doyoung na tumahimik siya. Siya ang tunay na pumatay kay Dong Hyo. Nag-away silang dalawa. Galit na sinabi ni Chairman Kim kay Doyoung na bago sila ikasal, alam na ni Dong Hyo ang kanyang pagkakakilanlan. Gayunpaman, pinakasalan pa rin niya siya. Sa huli, hindi siya nag-alinlangan na ilipat ang kumpanya sa ibang bansa sa kanya at pinakiusapan siyang umalis. Ang lahat ay dahil sa kasakiman ni Doyoung na pumatay kay Jung Hyo pa. Umiyak si Doyoung. Pumunta siya sa lugar kung saan namatay si Dong Hyo. Lumuhod at umiyak. Patuloy siyang humingi ng tawad pagkatapos ng pagkawala ni Dong Hyo. Alam ni Chairman Kim na walang katapusan ang laban nila ni Doyoung. Nagplano siyang sisihin si Doyoung para makatakas si Yeonnam. Sinabi niya na si Doyoung ang nagdala sa babae sa ete. Noong gabing iyon, pumunta si Taesuk para hanapin si Doyoung. Inaasahan niyang iligtas ni Doyoung si Yeonnam. Kung papayag si Doyoung, susuko siya at aamin sa lahat. Bukod pa rito, hawak pa rin niya ang ina ni Hyunji. Hindi niya ito itinulak pababa noong panahong iyon. Kung aaminin ni Doyoung na siya ang nagpadala kay Taesuk sa ete, pakakawala ni Taesuk ang ina ni Hyunji. Agad na sumang-ayon si Doyoung. Pumunta siya para makipagkita kay Hyunji at humingi ng tawad dahil sa pagpasok sa kanyang buhay para sa kanyang paghiganti. Ngayon, gusto lang niyang bumalik si Hyunji sa kanyang dating buhay. Pagkatapos niyang sabihin iyon, lumitaw ang ina ni Hyunji. Magkayakap ang mag-ina at umiyak. Sa huli, ibinigay ni Doan ang mga dokumento ng kanyang mga krimen sa Urban Development Project kay Hoin at pinakiusapan siyang ibigay ito kay Chairman Kim. Plano niyang gamitin ang kanyang sarili bilang pain para makulong at mapilit si Chairman Kim na umamin sa kanyang kasalanan. Hindi nagtagal, ang unang pagdinig para sa International Urban Development Project ay binuksan. Sa pulong, inamin ng mayor na ginamit niya ang International Urban Development Project para tumanggap ng suhol at inakusahan niya si Doyoung sa pag-aayos ng marangyang party sa IET noong gabing iyon. Nagtinginan ang lahat kay Doyoung. Hindi inaasahan, buong lakas na inamin ni Doyoung ang kanyang krimen. Sa panahon ng pagdinig, sinimulan ng mga miyembro ng konseho na sisihin si Doyoung. Isang may-ari ng tindahan na gustong maging phoenix, inakalang madudungisan ang International Urban Project at pumatay pa ng isang tao. Umisi si Doyoung. Ang kanyang tindahan ay puno ng masasamang gawain ng mga miyembro ng konseho. Pagkatapos niyang sabihin iyon, sinimulan niyang ibunyag ang masasamang gawain ng mga miyembro ng konseho. Nag-alala ang mga miyembro ng konseho na nabunyag ang kanilang mga lihim at isa-isang yumuko. Pagkatapos ay sinabi ni Doan, alam niya ang napakaraming masasamang gawain ng mga matataas na opisyal sa Korea dahil mayroon siyang malaking tao sa likod niya. Pagkatapos niyang sabihin iyon, nagbigay siya ng pahayag sa media. Sa susunod na pagdinig, ilalahad niya ang mastermind, si Chairman Kim. Hindi inaasahan, bumalik si Doyoung sa pagdinig. Gusto siyang patayin. Sa pagkakataong ito, plano niyang patahimikin si Doyoung magpakailanman. Noong gabing iyon, habang nag-iisa si Doyoung sa pagmamaneho, isang truck ang bumangga sa kanya. Sa kritikal na sandali, isang sasakyan ang humarang sa truck. Ang tao sa sasakyan ay si Sanu. Nakita ni Dora na si Sanu ito at nagmadaling tumakbo patungo sa kanya. Tiningnan niya si Doyoung at naisip niya ang oras na nagtulungan silang dalawa. Nangako siyang poprotektahan niya si Doyoung. Sa wakas ay nagawa niya ito. Dinala si Sanu sa emergency room. Nag-aalala si Doyoung habang naghihintay sa labas ng kwarto. Sa
kabutihang palad, ligtas na si Sanu, ngunit nasa koma pa rin siya. Naisip ni Doyang ang namatay na si Junghee Opa at ang seryosong pinsala ni Sanu. Sumiklab ang kanyang galit, inimok niya si Chairman Kim na magpakumbaba at umamin sa kanyang mga kasalanan sa nakaraan. Pagkatapos niyang sabihin iyon, kinuha ni Doyang ang kanyang telepono at pinatugtog ang recording kung saan nagpaplano si Chairman Kim at ang tagapamahala na patayin siya. Namutla si Chairman Kim, hiningi ni Doyang na umamin siya bago ang ikalawang pagdinig. Kung hindi, ilalabas niya ang recording na magbubunyag na siya ang nag-utos sa pagpatay. Nagsimula na ang ikalawang pagdinig. Tinupad ni Do-hyun ang kanyang pangako at sinisisi si Chairman Kim bilang mastermind sa likod ng lahat. Pagkatapos niyang magsalita, lumitaw si Chairman Kim sa pinangyarihan. Hanggang ngayon, hindi pa rin nimuyuko si Chairman Kim para aminin ang kanyang mga kasalanan. Sa halip, gusto niyang takasan ang parusa. Sinabi niya na ang lahat ay ginawa ni Do-hyun ng mag-isa. Nagkasala siya ng seryosong krimen ng patago sa likod niya. Sa huli, nalaman niya na ginawa ni Do-young ang lahat ng ito. Nilinis ni Chairman Kim ang kanyang sarili at naglabas ng ebidensya na nagpapakita na si Do-young ay sumuhol sa mayor at sa babaeng miyembro ng Urban Development Project Bidding Committee. Ang hindi inaasahan ni Do-yan, kusang ibinunyag ni Chairman Kim ang aksidente sa sasakyan ng mga magulang ni Do-yan. Sa taon na iyon, pinalitan lang niya ang pagkakakilanlan niya at ng ina ni Do-yan. Sinabi niya sa lahat na ang medical team noong taong iyon ay pinili siya na may mas mataas na pagkakataon na mabuhay at iniwan ang ina ni Do-young, na nagresulta sa pagtanim ni Do-young ng galit sa kanyang puso at nagpakasal ng peke sa kanyang anak para maghiganti. Tinitigan ni Do-young ang pagganap ni Chairman Kim at pagkatapos ay pinatugtog ang recording ni Chairman Kim. At sinabi niya ang totoo kay Yena at Jung-hyuk na pinalitan niya ang pagkakakilanlan ng ina ni Do-young. Noong panahong iyon, ni-record ni Jung-hee ang sinabi ng kanyang ina at pinakiusapan ang kanyang kalihim na ibigay ito kay Do-young pagkatapos niyang mamatay. Biglang sumabog ang paligid. Ang buhay ni Chairman Kim ay tuluyan ng tapos. Malapit na siyang harapin ang investigasyon ng taga-usig. Umuwi si Do-young at kinuha ang huling habilin na iniwan ni Jung-hee. Sa totoo lang, pagkatapos mamatay ang kanyang kasintahan, balak nang umalis ni Dong-hyo sa mundo, ngunit naisip niya na gusto niyang tulungan si Do-young, ang tanging tao na pinahahalagahan siya. Sinikap niyang pigilan ang kanyang sakit at tulungan si Do-young na ibagsak ang kanyang ina. Sa huli, para maramdaman ng kanyang ina ang sakit ng pagkawala ng isang mahal sa buhay, nagpasya siyang gamitin ang kanyang kamatayan upang parusahan siya sa halip na si Do-yan. Nagbagsak ang ina ni Chairman Kim. Nawalan siya ng pag-iisip. Suot niya ang singsing na ninakaw niya mula sa ina ni Do-yan. Nagsisi si Enam na hindi niya pinatay si Do-yan noon. Bigla, nakita niya ang mga multo ng ina ni Do-yan at ang kanyang anak sa harap niya. Nakaawa silang nakatingin sa kanya. Gumuho si Chairman Kim. Bago siya dalhin ng taga-usig, naglagay siya ng lason sa kanyang tasa ng saa at ininom ito. Pagkatapos ng pagpanaw ni Chairman Kim, kusang sumuko si Do-yan at sinentensyahan ng 5 taong pagkakakulong. Nahiya si Gan-nam. Hindi niya kinaya ang kanyang konsensya at kusang sumuko sa pulisya. Pinalaya si Do-young. Dinala siya ni Hyun-ji sa ospital para bisitahin si Sanu. Magkayakap silang dalawa at umiyak ng husto. Pagkatapos ng 2 taon, bumalik si Do-young sa Gyu Group na nakasuot ng pula. Sa board meeting, tinanggihan niya ang posisyon ng chairman at ibinigay ang kumpanya sa ibang bansa ng International Urban Development Project sa korporasyon. Binitawan niya ang kanyang paghihiganti. Matapos bitiwan ang kanyang obsesyon, dinala ni Do-ang si Sanu sa iba't ibang lugar para maghanap ng kaligayahan. Sinimulan niya ang isang bagong buhay kasama si Sanu. Tapos na ang pelikula para sa araw na ito. Pindutin ang like, mag-comment at mag-follow sa channel ng review ng pelikula. Paalam!